Niyakap ni Leon ang dalaga na nakatalikod sa kanya. Hindi niya lubos akalaing. Tapos yung mga ako rito na ibibigay niya ang lahat sa magiging anak nila ay pumayag ito kagabi. Kung sana pala noon niya sinabi iyan sa dalaga, ay baka dati niya pa itong naangkin ng ganito. I love you, baby. I'm sorry kung nagkulang man ako noon. Pupunan ko na yan ngayon. Thank you for this chance, baby. Pangako, hindi na mauulit pa kung ano man yung nagawa ko noon. Nakapikit na sa ni Leon bago niya masuyong hinalikan ang mabangong buhok ng babaeng yakap niya. Tulog pa ang babae at gusto niya ngayon niya isuot ito sa kamay ng babae para ma-surprise ito kapag nagising na ito. Napangiti pa siya na makita kung gaanong kaperpektong nagkasya ang singsing sa daliri nito. Pakakasalan na kita. Pananagutan ko ang mga nangyari sa atin ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap to, Luciana. Lahat ng mga gusto mo gagawin natin ngayon na magkasama. Marami tayong mga plano noon na hindi natuloy. Ngayon, gagawin na natin. Everything you want, baby. Everything. Pagkatapos ay muli niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga. Hindi nagtagal ay napansin niya ang paggalaw ng dalaga. Baby, good morning. Hurry up and open your eyes. I have something to show you. Ani niya na nakangiti pa. Hanggang sa humarap na ang dalaga sa kanya. Saka lamang tila nagunaw ang buong mundo niya na mapagtanto ang nangyari. Ibang babae itong katabi niya. At hindi si Luciana. Ibang babae ang napagsabihan niya ng mga pangako niyang iyon. And who the hell are you? Bulalas ni Leon habang nakatingin sa dalagang naangkin niya ng gabing iyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sinabi kaninang umaga ng sekretary ng malaking mansyon na tatawagan na lang daw si Irina kapag nakapagdesisyon na kung makukuha ba siya bilang katulong sa mansyon. Hindi kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya hanggang ngayon katulong at kung ano-anong trabahong may maliit na sahod lang ang nakukuha niya. Malaking pera pa man din ang kailangan niya, lalo pa't malaking halaga ang kailangan niya para sa kapatid niyang may sakit sa puso. Laking pasasalamat ni Irina nang tawagan siya ng numero na binigay sa kanya ng sekretary. Can you come? Sa bahay ko. Please? Saad ng boses ng lalaki sa kabilang linya. Lalaki ang nasa kabilang linya. Medyo nagtaka pa nga siya. Kasi alas 9 na talaga ng gabi siya pinapunta doon kahit pwede namang umaga siyang kausapin ng magiging amo niya. Pinapunta ka? Angat ang kilay na usisa ng katulong na nagbukas ng gate para sa kanya. Bahagya namang umiti si Irina sa babae. Oo. Etong numero niya. Etong tumawag sa akin. Ito rin ang numero binigay ng sekretary niya sa akin kaninang umaga nang na-interview niya ako. Pinapupunta niya ako. Kangarating nga lang din ni sir ngayon eh. Sige, pasok ka. Ani ng katulong at niluwagan ng bukas ng gate. Baka nasa office yun ngayon. Sinundan naman ni Irina ang babae sa pag-akyat sa malaking bahay. Bulwagan at tanggapan pa nga lang ay halos mapalaki ng mukha ni Irina sa pinagalong gulat at pagkamangha. Napakalaki ng bahay. Mas lalong nakakamanghang tingnan niya yung gabi na. Kahit pa yata magtrabaho siya sa buong buhay niya, ay hindi niya makukuha ang ganoong kalaking bahay. Pasok ka. Yaya ng katulong at binuksan ng malaking pinto para kay Irina. Nandito na po siya, sir. Imporma ng katulong at saka siya iniwan mag-isa roon. Lampshade lang ang nakabukas sa tabi niya kaya hindi masyadong maaninag ang buong lugar. Isa lang sigurado siya. Sigurado siyang malaki ang silid. Magandang gabi ho. Nandito na po ako. Ani at nagsimulang humakbang. Napasingap na lang siya nang may humaklit ng braso niya at nagulat na lang siya nang atakehin ng marahas nitong halik ang labi niya. Gusto niya itong itulak pero malakas ito. Namilog ang mga mata niya na bigla na lang nagsara ang pinto. Sinara nito ang pinto. Sir? Putol na saad ni Irina na hindi malang ikinatinag ng binata sa paghalik sa kanya. Hindi na rin naman nagawa pa ni Irina na magsalita dahil nagpatuloy lang ang binata sa paghalik sa kanya.
Nagulat na lang siya na bigla na lamang siya nitong buhatin at huli na mapagtanto niyang nasa ibabaw na siya ng malambot na kama. Patuloy pa rin siya nitong hinahalikan at tila ba ayaw nitong pansinin ang mga pagpalag niya. Baby, please. I want to have a baby with you. I promise. Our child will inherit all of my assets. Natigilan siya sa narinig mula sa lalaki. Gusto niya magkaroon ng anak mula sa kanya? At ipapamana sa magiging anak nila? Hindi ito ang dahilan kaya nag-apply siya dito. Ang gusto niya lang noong una ay pumasok siya bilang katulong doon. Ginagawa niya iyon dahil na rin sa isang tao, sa kapatid niyang may sakit sa puso. Hindi na rin siguro masamang kumapit lang sa patalim, lalo pat kailangan niya ngayon ng malaking halaga para sa kapatid. Maliit na halaga lang ang makukuha niya sa pagtatrabaho roon bilang katulong. Ikukumpara sa makukuha niya sa mayamang lalaking to kapag binigay nito sa kanya ang parte niya na napag-usapan. Kalaunan ay pikit mata siya nagpaubaya sa mga halik ng lalaki. Ang totoo ay virgin pa siya. Wala siyang alam sa mga ganitong bagay kaya nakaramdam siya ng kaba. Niyakap ni Leon ang dalaga na nakatalikod ngayon sa kanya. Hindi niya lubos akalaing pagkatapos niyang mangako rito na ibibigay niya ang lahat na magiging anak nila ay pumayag ito kagabi. Kung sana pala noon niya sinabi iyon sa dalaga, ay baka dati niya pa itong naangkin ng ganito. Mahal na mahal niya pa rin si Luciana. Hanggang ngayon kahit na nakipaghiwalay na ito sa kanya, matagal ng panahon. Kahapon ay nagkita ulit sila sa isang club. Para siyang asong bumubuntot sa babae pero ayaw pa rin siyang pansinin ito. Kaya ay nagpakalunod na siya sa alak after noon. Gusto niya itong suyuin pero ayaw na siya nitong lapitan. Napakasaya niya kagabi nang sagutin ito ang tawag niya at nagpunta ito sa bahay niya matapos niyang sabihing pumunta ito roon. Kahit itanggi ng babae, ay mahal pa rin siya nito. I love you, baby. I'm sorry kung nagkulang man ako noon. Pupunan ko na yun ngayon. Thank you for this chance. Pangako, hindi na mauulit kung ano man ang mga nagawa ko noon. Napapikit pa ang saad ni Leon bago niya masuyong hinalikan ang mabangong buhok ng babaeng yakap-yakap niya. Napangiti siya. Medyo may kadiliman pa ang paligid. 4:00 pa lang na madaling araw, nag-aagaw pa ang liwanag at ang dilim. Kinuha niya ang box na lagayan ng singsing. Doon niya inilagay ang singsing na matagal nang inihanda para kay Luciana. Tulog pa ang babae at gusto niya ngayon niya isuot ito sa kamay ng babae para ma-surprise ito pag nagising na ito. Napangiti siya na makita kung gaanong kaperpektong nagkasya ang singsing sa daliri nito. Pakakasalan na kita. Pananagutan ko ang mga nangyari sa atin ngayon. Damn, hindi mo lang alam kung gaano kong pinangarap to, Luciana. Lahat ng mga gusto mo, gagawin natin ngayon na magkasama. Marami tayong mga plano noon na hindi natuloy. Ngayon, gagawin na natin. Everything you want, baby. Everything. Pagkatapos ay muli niya niyakap ng mahigpit ang dalaga. Nakakapanibagong yakapin ng babae. Mukhang pumayat ito. Mas lalo lang tuloy siyang nakaramdam ng guilt. Hindi kayo masyadong naging stress si Luciana lately? Kung sana kasama siya ng babae, ay matututukan niya sana ang kalusugan ng dalaga. Kahit abala siya noon sa trabaho ay hindi siya nagkulang sa pagpapaalala rito na huwag magpapabaya ito sa sarili. Pinagmasan niya ang singsing sa daliri ng babae hanggang sa nagliwanag ang paligid. Umaga na. Napansin niya ang paggalaw nito at ibig sabihin ay gising na ito. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon nito kapag nakita ang singsing sa daliri nito. Gusto niyang makita ang reaksyon nito sa oras na nag-propose na siya. Baby, good morning. Hurry up and open your eyes. I have something to show you. Aniya na nakangiti pa. Hanggang sa humarap ang dalaga sa kanya. At saka lamang tila nagunaw ang buong mundo niya nang mapagtanto ang nangyari. Ibang babae itong katabi niya at hindi si Luciana. Ibang babae ang napagsabihan niya ng mga pangako niyang iyon. Who the hell are you? Balalas ni Leon habang nakatingin sa dalagang naangkin niya ng gabing yon. Paano ka nakapasok dito? Fudge! Sino nagpapasok sa'yo? Who are you? Answer! Nagagalaiting saad ni Leon sa dalaga. Matapos siyang makapagsabi ng kung ano-anong kabaliwan kanina,
Malaman-laman niya na ibang tao palang nakarinig ng mga pangako niya na para dapat kay Luciana. Wala po akong ginawang masama. Kayo po ang nagpapunta sa akin dito. Damn it! Binagsak niya ang baso ng alak sa sahig, kaya't mas lalong natakot ang babae. I'm not a fool to believe your stupid reasons. Magnanakaw ka, no? O binayaran ka ba para akitin ako kagabi? Sino nag-utos sa'yo? Umiyak ang babae. Hindi niya na hinintay na makapagbihis pa ito para paulanan ng mga tanong. Wala siyang pakialam kahit kanina pa itong namumutla sa takot sa kanya. Wala siyang pakialam kung ano man ang mga rason nito. Galit siya dito. Naloko siya nito kagabi. Kahawig nga ito ni Luciana kaya siguro hindi niya kaagad napansin na ibang babae pa lang kasiping niya kagabi. I will call the police. Namilog ang mga mata ng babae. Wala po akong ginawang masama, sir. Eh bakit ka natatakot kung wala ka namang ginawang masama? Pakiusap po. Lumuhod ito sa pagmamakaawa. Pero hindi siya nakinig at humugot ng cellphone para talagang makatawag pa ng pulis. Kaya lang nagulat na lamang siya nang bigla na lamang tumayo ang babae at tumakbo palabas. Mabilis ang pangyayari. Hindi niya na ito nasundan pa. Hanggang sa napagtanto niyang nadala ng babae pati ang singsing na inilaan niya para kay Luciana. Paiimbestigahan niya pa sana iyon kung hindi niya nalaman na talagang kasalanan niya naman pala talaga ang lahat. Siya ang tumawag sa babaeng iyon. Inakala ng babae na tanggap na ito sa trabaho kaya nakatanggap siya ng tawag mula sa kanya. Nagpunta ang babae dahil tinawagan niya. Siya ang nagpapunta. Ang problema ay napagkamalan niyang si Luciana ang babae. Napabuntong hininga siya. Hindi siya gumamit ng proteksyon nang gawin niya iyon. E paano kung mabuntis niya ang babae? Isang taon na nang haraan na mabalitaan niya na lang na ikakasal na si Luciana. Pakiramdam niya ay kinarma na siya dahil sa mga nagawa niya. Ang agad na tanong na pumasok sa isipan niya. Ang babaeng nakasiping niya na inakala niyang si Luciana. Sir, hindi pa rin namin mahanap hanggang ngayon yung babae. Hindi namin siya matunton at mahirap siyang hanapan ng lead dahil palipat-lipat daw ng tirahan ng babaeng yon. Isa sa report ng mga private investigators niya nang itanong ang tungkol sa update sa babaeng nagngangalang Arina. Ngayon ay pahirapan na siya sa paghahanap kay Arina matapos maiwala ng sekretary niya ang resume ni Arina. Ayon dito ay nakapili na ito at hindi kasama si Arina doon kaya't binasura na lang din ang ibang resume kasama ang kay Arina. Hindi nito alam na malaking bagay ang itinapon nito. Wala siyang ibang magawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Wala siyang intensyong guluhin ang babae kaya nga pinapahanap niya ito. Ang gusto niya lang ay malaman ang kalagayan nito at kung nagbunga ba ang nangyari sa kanila. Balak niyang suportahan ng bata kung sakasakali. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa mga ito hanggang sa dumaan ng 18 taon. Pinagpasta niya ang mga gusali sa labas ng opisina. Tanaw mula doon ang buong syudad. Nasa edad 50 na siya ngayon at nananatiling malakas. Iniingatan niya ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya hindi pa siya handang iwan ng buhay na ito. Marami pa siyang dapat tapusin at mabigat na responsibilidad pa ang nakaatang sa balikat niya. At isa pa'y, hindi pa siya nakakabayad sa kasalanang nagawa niya kay Arina. Kahit ilang taon nang nagdaan, ay hindi niya pa rin makalimutan ang babae. Sir, magsisimula na ho ang meeting ninyo. Nasa meeting hall na ho ang lahat. Pumasok ang sekretary niyang si Leonora. Ang kaedaran niyang babae na simula pa noon ay nananatili pa rin sa tabi niya at hindi kailanman naisip na lumipat ng kumpanya. Salamat, Nora. Handa na ako. Tumango at ngumiti naman ang babae at saka formal nang isinara muli ang pinto ng opisina. Sa isang araw ay nakailang meeting siya. Busy talaga siya. Tutok siya sa mga importanteng bagay kaysa sa makisama sa mga empleyado niya. Aware siyang tinawag na siya ng mga tauhan niya ng boss sungit dahil na rin sa mannerism niyang parating nakasimangot at mukhang seryoso sa lahat ng bagay. Marami nang takot sa kanya noon pa man. Pero iyong mga sanay na sa kanya ay hindi na natitinag sa paseryoso-seryoso niyang tingin. Good morning everyone, let's start. Aniya na makapasok sa silid at nakitang nakaupo na ang lahat ng kasama sa presentation.
Bakas ang tensyon sa mga nagpe-present kahit matagal na mga ito sa field na to ay natataranta pa rin kapag nandyan na siya sa paligid. Hindi niya alam kung ilang beses nang practice sa mga ito ang gagawin ngayon. Pero kahit seryoso at mukha siyang strict, ay na-appreciate niya ang pagpupursige ng mga empleyado niya para lamang masatisfy siya. Ilang oras din ang itinagal bago natapos ang kanilang meeting. Nananakit na ang likod niya bago pa siya makalipat sa panibagong meeting. Napapabuntong hininga na lamang siya. Talagang tumatanda na siya. Hindi niya na mapigilan ang pagtakbo ng oras. Hindi katulad dati na kaya niyang makipagsabayan sa mga batang empleyado niya at madalas pang nakakauwi ng 12 midnight. Ngayon ay hindi niya na iyon magawa. Tumanda na nga siya at lahat-lahat, pero hindi niya pa rin alam kung magkakaroon pa siya ng pamilya na siyang pag-iiwanan niya ng mga yamang meron siya. O baka i-donate niya na lang lahat ng pera niya sa kahit saang orphanage. Nasa parking lot na siya ng mga bandang 7:00 na ng gabi. Mga ganong oras siya umuwi sa bahay niya. Kaya lang muntik na siyang matumba nang umikot ang paningin niya. Mabuti na lang at may mabilis na kamay na kaagad na nakaagapay sa kanya at tinulungan siyang tumayo ng maayos. Nako, ayos lang ho ba kayo? Ano ang nararamdaman ninyo? Natatarantang usisa ng binata sa kanya. Binawi niya ang braso sa binata at nananatiling seryoso ang tingin ng balingan nito. Nakasuot ng pang-janitor ang binata. Halatang nagtatrabaho ito sa kumpanya niya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Baka pagod na ho kayo. Nauuhaw po ba kayo? May tubig po ako dito. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin dahil bigla niya na lang itong tinalikuran. Hindi siya nakipag-usap sa mga empleyado niya at wala siyang balak magsayang ng oras para makipag-usap lamang. Marami pa siyang gagawin. Diretso ang sumakay na siya sa sasakyan at ilang saglit lang ay dumating naman ang driver niya. Sinulyapan niya ang janitor na nakasunod ang tingin sa sasakyan niya. Baka sa mukha ng lalaki ang pagtataka. At dito nagtatapos ang ating unang kabanata. Sino kaya itong binatang empleyado na tumulong sa Don? May kaugnayan kaya sila? May kaugnayan kaya ito sa kanyang nakaraan? Abangan sa mga susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ano nangyari? Agad na sumulubong sa kanila ang driver ng matanda nang makita silang paparating. Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nahirapang huminga kanina matapos siyang kumain ng cake. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Napangiti si Tonto nang matapos sa pag-aasikaso sa mga papel niya. Tapos na siyang makapag-enroll sa college. Connected sa business ang kinuha niyang kurso dahil iyon naman ang linya niya simula pa noong bata pa siya. Habang naglalabada kasi ang kanyang ina noon ay siya naman ang nagbebenta ng ice candy na tigli 5 piso sa classroom nila. Talagang pareho sila ng mama niya na dumediskarte noon. Hindi siya nagpapabaya, lalo pat walang katuwang sa buhay ang kanyang ina at mag-isa siyang itinataguyod. Kailangan nga rin tumulong sa ina. Kulang ba ang baon mo at kailangan mo pang gawin yan, anak? Naitanong ng ina niya noon. Noong magsimula kasi siyang magtinda at mag-angkat ng ice candy sa isang tindahan malapit sa kanila para ibenta sa paaralan. Hindi naman po, Nay. Iniisip ko lang po na baka makatulong din yun kahit papaano. Pagdadahilan niya. Papaano ang pag-aaral mo? Baka hindi ka na makapag-concentrate sa pag-aaral mo dahil iyan ang inaatupag mo. Umiling siya at ngumiti. Nag-aaral po ako mabuti, Nay. Hindi po napapabayaan ang pag-aaral ko. Huwag po kayong mag-alala. Papaakyatin ko na rin po kayo sa stage para isabit ang medals ko. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Kada recognition month at graduation ay sinisiguro niyang aakyat ang kanyang ina para magsabit ng medals at ribbons niya. Gusto niyang maging proud ang kanyang ina at masabi nitong hindi na sayang ang pagpapagod nito sa paglalaba para mapag-aral siya. Gusto niyang makita nitong kaya niya ang sarili niya. Marami nang inaalala ang kanyang ina at ayaw niya nang dumagdag pa siya.
Galingan mo anak ha. Wala akong ibang maiiwan sa'yo kundi edukasyon mo. Hindi mayaman si mama. Tapos hahawakan ng kanyang inang kanyang ulo at ngingiti ng mapait. Dahil mataas ang mga grades niya noon kaya hindi siya nahirapang makakuha ng scholarship. Nagpapasalamat siya, talagang hindi niya napapabayaan ang pag-aaral noon. Malaki ang naging balik nito sa kanya. At ang mas nakakatuwa pa ngayon, natanggap siya sa isang pinag-applyan niya bilang janitor. Isa sa malaking kumpanya iyon sa Pinas. Pinangarap niya makapasok sa kumpanyang iyon. Tsaka balang araw ay hindi na lang janitor ang trabaho niya doon. Magiging kasapi rin siya ng kumpanyang iyon. Magkakaroon siya ng sariling table doon at opisina niya. Kahit alipinin pa siya ng mga kasamahan niya sa kumpanyang iyon, ay ayos lang. Kahit taga-print lang siya. Basta, pangarap niyang maging empleyado ng kumpanya. Pangarap niyang makapasok dyan. Hindi niya alam kung bakit pero iba talaga ang hatak ng Regal Empire sa kanya. Sa'yo na ang executive office simula ngayon. Ngayon lang ulit may maa-assign doon dahil umalis ulit ang naka-assign dati. Paliwanag naman ng matandang matagal na nagtatrabaho doon bilang janitor. Minimum doon ay 800 ang araw. May kaltas pa sa mga benefits, kaya kakaunti na lang ang maiiwan sa kanya. Mabuti na nga lang at medyo malaki-laki ang minimum ng mga janitor doon. Sa construction site nga na pinagtatrabahuhan niya dati, 400 lang. Partida at delikado pang trabaho nila tsaka buwis buhay. Sinabihan siya ng matanda ng mga dapat niyang gawin. Ngayon kasi ang unang araw niya sa kumpanya. Wala pa siyang kaide-ideya sa mga gagawin. Pero dahil madali siyang makakatch up ay hindi siya nahirapan. Isang napakalaking opisina ang nadatan niya pagkarating niya sa top floor. Hindi niya naman inaasahang ang isang buong palapag pala ay talagang isang tao lamang nagmamay-ari. Napakagara ng lugar. Mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng inspirasyong magsikap sa pag-aaral para makatrabaho at balang araw ang may-ari ng kumpanyang iyon. Nagulat na lang siya nang mamalayang kanina pa palang may nakatingin sa kanya. Nakaupo ang isang maedad na lalaki sa swivel chair. Seryoso itong nakatingin sa kanya at wala namang nakalagay na pangalan sa desk nito. Hindi niya alam kung anong posisyon nito sa kumpanya. What are you doing? Hindi ba dapat ay nagsimula ka na magtrabaho? Muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang bigla na lang itong magsalita. Opo, pasensya na po. Magsisimula na po ako. Napaisip siya. Baka sekretary ito ng CEO ng kumpanya. Kung ganoong mukhang masungit ang sekretary ng boss nila, ay tsak lalo na yung boss talaga. Nagsimula na siyang magdinis at maganang nagpupuna sa glass wall tsaka dadaanan ng wiper iyon para mas lalong kumintab. Dahil sa katahimikan kaya hindi niya napigilang hindi sumipol-sipol. Masaya lang kasi talaga siya. Can you stop that? Nagulat siya na magsalita na naman ang lalaki. Po? Nagtataka niya namang nilingon ng matandang lalaki. Whistling. May trabaho ako, hindi ako makapag-focus. Medyo suplado ang sabi pa nito. Namilog ang mga mata niya at agad na tumango. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Napalunok na lang siya. First day niya pa lang pero may iritado na sa kanya. Nakailang strike na rin siya. Pinagdarasal niyang sana ay hindi na ito masundan pa. Kaya ilang minutong dumaan ay maingat na talaga siya sa lahat ng kilos niya. Kahit ang paglipat sa timba ay dahan-dahan niyang ginagawa. Nabot na nga siya ng break time. May babalikan pa siya sa palapag na yon. Bababa muna siya para mananghalian. Kaya lang ay napansin niyang hindi pa kumikilos ang lalaki at mukhang wala pang balak na bumaba. Hindi ba ito kakain? Tanghali na at break time na. Napatangu-tangu na lang siya. Siguro ganun lang talaga kasipag ang mga tauhan sa kumpanyang yon. Napangiti siya. Kung gaanong masipag ang kasama niya, mas naiengganyo rin siyang magsipag. Bumaba siya saglit para kumain. Napansin pa nga ng ibang katrabaho niya nagmamadali siyang kumain na para bang may humahabol sa kanya. Sino yan? Bago? Ang bilis naman yatang kumain. Halos lumunin na yata pati pinggan eh. Ganyan din ako kasigasig dati. Sobrang sipag nung first day sa work.
Pero napagtanto ko rin na hindi naman aangat ang sahod mo kahit pa mamatay ka kakatrabaho kaya tinigil ko ng pagpapasikat. Hayaan mo na, hindi niya pa yan nare-realize. Naririnig niya ang mga sinasabi ng mga kasama niya pero wala siyang pakialam. May sarili naman kasi silang paninindigan at paniniwalaan. Ano naman kung hindi umangat ang sahod? Ang importante, nagtatrabaho siya ng malinis. At saka, hindi naman pwedeng putyo-putyo ang kilos niya. Para magpatuloy ang trabaho mo at magtagal ka, kailangan mong tulungan ang kumpanya nagpapasahod sa'yo. Kapag nawala sila, mawawalan ka rin ng trabaho. Tapos niyang kumain ay agad siyang nagtungo sa counter para bumili ng cake at kape. Iyon na lang kasi ang nakayanan niya. Wala pa siyang sahod kaya iyon na lang muna. Tsaka pang snack niya na rin sana iyon. De bale nang hindi siya mag-snack mamaya. Naabutan niya nga nagtatrabaho pa rin sa table nitong matanda. May edad nito. Tapos hindi nito inaasikaso ang sarili. Nakaramdam siya ng pag-aalala para dito. Eto po kumain po muna kayo. Aniya sabay lapag ng kape at cake sa table ng matanda. Napansin naman niyang kumunot ang noon ng lalaki. Napakamot siya sa batok at bahagyang tumawa. Pasensya na po kung yan lang po nakayanan ko. Break time na po kasi tapos hindi pa po kayo kumakain. Kain na po kayo. Tsaka siya nagpatuloy sa ginagawa. Hapon na nang matapos siya at napansin niyang wala nang matanda sa mesa nito. Napabuntong hininga na lamang siya nang makitang hindi man lang ginalaw ng lalaki ang binigay niyang pagkain. Siguro hindi niya nagustuhan yung binigay ko, no? Nagalit kaya yun? Pagkausap niya sa sarili. Kinabukasan, pagpasok ni Tonton, ay ang seryosong lalaki ulit ang agad na bumungad sa umaga niya. Pero kahit na masungit ang matanda, ay nagagawa niya pa rin ngumiti dito. Magandang umaga po. Hindi naman siya nito sinagot. Inaasahan niya na iyon. Mas magugulat pa siya kung bigla nitong magiging mabait sa kanya. Nagsimula na siyang magtrabaho kaagad. Iyon pa man din ang reklamo nito nung unang araw niya sa kumpanyang iyon. Nang magsimula siyang maglinis malapit sa table na matanda, ay hindi niya naman maiwasang sulyapan ang ginagawa nito. Napapanganga siya sa tuwing makikita niyang mga tambak na file sa table nito. Sa kabila ng edad nito ay nagagawa pa rin ito ang ganoong karaming trabaho. Alam niyo, naaalala ko po sa inyo ang mama ko. Napangiti siya. Kaya lang kalaunan ay napagtanto niya ang nasabi. Hindi dapat niya kinakausap ang lalaki, magagalit ito. Kabadong nilingon niya ang matanda. Pasensya na po, hindi ko naman po napigilan. Hindi na po ako magsasalita. Agad naman siyang bumalik sa trabaho niya. Kaya lang natigilan siya nang biglang magsalita ang lalaki. Anong tungkol sa mama mo? Nito na nakatingin pa rin sa laptop nito. Napanganga siya. Hindi niya kasi inaasahan na sa wakas ay makikipag-usap na ang lalaki sa kanya. Kalaunan ay alanganing ngumiti naman siya. Yung mama ko po kasi, kasing edad niyo lang po. Kahit may edad na nagtatrabaho pa rin. Ilang beses ko na po siyang pinagbawalan na magkikikilos sa bahay pero matigas po ang ulo niya. You can't understand older people hanggat hindi ikaw ang nasa sitwasyon nila. Ani naman ang lalaki na ngayon huminto na sa pagtatrabaho. Pero po kasi natatakot akong baka may mangyaring masama sa kanya at baka mabinat siya kapag nagtatrabaho pa. Kaya ayoko na pong magtrabaho siya. Napabuntong hininga na lang siya. Mas madaling nagkakasakit ang mga may edad kapag nakastay lang sila at hindi nagkikikilos. Exercise din yan para hindi ka agad siya manghina. Binalingan naman siya ng tingin ng matanda. Napanganga siya. Hindi niya napagtanto ang mali ang ginawa niya. Nako, salamat po at sinabi niyo yan. Ngayon ko lang po nalaman. Iyan na yata ang pinakamahabang usapan na ginawa nila sa araw na yon. Dahil balik na naman sa pagiging seryoso ang matanda. Ang maganda lang ay naabutan niyang kumakain nito sa table nito pagbalik niya. Cake ang kinain ng lalaki. Napangiti siyang nagpatuloy sa ginagawa. Kaya lang ilang saglit lang ay nagulat na lang siya na makarinig ng kalabog at sunod ay nabasag ang flower vase. Mabilis naman siyang pumunta sa pinanggalingan ng tunog.
Nagulat na lang siya na maabutan ng lalaking hawak-awak ang lalamunan at tila'y hirap na hirap sa paghinga. Ano pong nangyayari, sir? Natatarantang kinuha niyang telepono para tawagan ang nasa lobby pero hindi kaagad nasagot ang tawag, kaya hindi na siya naghintay ng ano paman. Agad niya nang binuhat sa likuran niyang matanda at patakbong nagtungo sa elevator. Kabado siya habang pababa. Diretso siya sa parking lot. Pansin naman niyang nahihirapan talaga sa paghinga ang matanda. Anong nangyari? Agad na sumalubong sa kanila ang driver ng matanda nang makita silang paparating. Naaalala niyang dito rin siya sa parking lot nakita ang driver na ito kasama ng matanda. Hindi ko po alam, bigla na lang po siyang nahirapang huminga kanina tapos yung kumain ng cake. Pag-amin niya. Hospital kaagad ang pinuntahan nila kasama siya ng matanda sa likuran ng sasakyan. Nagpapasalamat siyang mabilis silang nakarating sa ospital. Agad na inasikaso ng mga nurse ang pasyente habang nananatili naman sila ng driver sa labas ng silid. Ilang minuto ang dumaan at nabalitaan nilang ligtas ng matanda at nabigyan na raw ito ng paunang lunas. Ang ipinagtataka niya lang ay kung bakit para sa allergy ang binigay na gamot ng doktor. Ibig sabihin ba may allergy ang matanda? Allergy sa nuts si Mr. Regal. Kapag nakakakain siya noon, bigla na lamang namabaga ang buo niyang katawan. Lalo ng lalamunan. Siguro ay hindi niya alam na may nuts ang cake na nabili niya kaya nagkaganoon. Paliwanag ng driver ng matanda na mas kilala ang lalaki. Napatangutang mo siya. Naku, mahirap nga yun. Ako rin kasi, allergy rin ako sa kahit na anong nuts, kaya hindi nga ako mahilig sa mga cakes May trauma na ako sa nangyari sa akin nun. Natigilan naman ang driver nang marinig yon. Ikaw rin? Mapait siyang ngumiti at tumango. Hindi siya katulad ni Mr. Regal na may pampa-ospital. Walang-wala sila, kaya nag-iingat siya. Kumunatang noon ni Leon nang marinig sa driver niyang tungkol sa janitor niyang si Tonton. Hindi niya lubos akalaing ang mismong janitor niya pa ang tumulong sa kanya. Kung bakit ba kasi huli na mapagtanto niyang may peanut pala ang cake na nabili niya. Ayaw niya namang mag-alala na naman sa kanya ang janitor niya at bilhan na naman siya ng cake gayong nalaman niyang baguhan pa lamang ang batang yon at hindi pa nakakatanggap ng sahod. Walang-wala ito pero nagawa pa rin bumili ng pagkain para sa kanya. At saka nga pala sir, pareho rin pala kayong may allergy sa nuts ano? Naaalala ko tuloy kayo nung nasa ganyang edad pa lang kayo. Nakangiting kwento ng kanyang driver. 16 pa lang kasi si Baldo nang ampunin nito ng pamilya niya. Naabutan nito noong edad 10 pa lang siya. Sabay na rin silang lumaki ng lalaki at nagkaisip kaya kilalang kilala siya nito. Maliban kay Baldo ay si Tonto nang may alam tungkol sa allergy niya sa nuts. Nasaan na yung binata? Tanong niya sa lalaki. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang dahilan at bakit bigla niyang hinanap ang binata? Bakit sila kaparehong may allergy sa nuts? Ano kayang maaaring ugnayan ng matandang mayaman sa isang bagitong janitor? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Commercial ng kanilang kumpanya, lumabas ang mukha ni Mr. Regal. Ang matandang lalaki parati niyang kasama sa opisina na inakala niyang trabahante lang din katulad niya, ay hindi pala totoong trabahante. All this time, kasama niya lang pala parati ang CEO ng Regal Empire? At hindi niya malang napansin ito kaagad? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nasaan na siya ngayon? Tanong niya sa lalaki. Nakabalik na po siya sa trabaho. Nung malaman niyang okay na kayo, umalis agad siya. Sabi pa nga niya, baka raw sibakan siya ng boss niya. Hindi niya ba alam na ikaw ang boss niya? Kunot noong usisa naman ni Baldo. Napapailing na lang siya at natawa. Nung una talaga, hindi niya inaasahan na ganong kakulit ang batang yon. Hindi ito nagdalawang isip na kausapin siya kahit na parating nakakunot at seryoso ang mukha niya.
Akala niya nga ay biglaan na lang itong aalis sa trabaho matapos niyang sitahin ito sa unang araw nito. Madalas kasi na ina-assign sa floor niya ay umaalis ka agad. Hindi ang mga iyon nagtatagal dahil makita lang ang mukha niya. Pakiramdam niya tuloy para siyang halimaw na nangangain ng tao. Tsaka niya lang nalaman na hindi pala alam ni Tonton na siya ang CEO ng kumpanya. Pero kahit hindi nito alam ang tungkol sa pagkatao niya, naging mabuti pa rin si Tonton sa kanya kahit ilang beses niya na itong nasusumitan. Nang ma-discharge si Leon ay hindi kaagad ito nag-aksaya ng panahon at kaagad na pumasok sa trabaho. Tila wala namang nangyari nung pumasok siya, maliban na lang kay Tonton na alalang-alala sa kanya. Halata naman sa mga mata ng binata ang sinseridad na talagang nag-aalala ito. Natutuwa siya dito. Bababa ka ba, iho? Natigilan si Tonton nang sabihin niya iyon. Opo, break time na po. Kayo rin po, bumaba na po kayo at huwag na po kayo magpalipas ng gutom. Kakalabas niyo lang ho ng ospital, tsaka iwasan niyo na rin po muna mga cakes. Baka kasi magkamali po kayo ulit sa pagpili ng cake. Ani ng binata na animoy bata siyang pinangangaralan. Bigla na lang natawa na ikinagulat ito ng binata. Sa totoo lang ay nakakapanibago na may nag-aalala sa kanya ng ganito. Pero nakakatuwa rin naman. Hindi niya lang inaasahan na balang araw ay may mai-encounter siyang tulad ng batang ito. Kahit naman hindi nito alam na siya ang CEO. Po? Bakas pa rin ang pagtataka sa mukha ni Tonton. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako bibili ng mga pagkain. Ako lang pipili. May bibili na nun para sa akin. Tsaka huwag ka na bumaba. Maraming iaakyat na pagkain dito. Hindi ko mauubos yan. Kaya't mas mabuti sigurong samahan mo na lang ako. Nalilito pa rin si Tonton. Oh, sige ho. Bayaran ko na lang. Agad siyang umiling. Hindi iho. Huwag mo nang isipin yon. Libre yon at hindi mo kailangang bayaran pa. Nanlaki naman ang mga mata ni Tonton nang dumating na nga mga pagkain at niyaya niya na itong maupo dahil halatang walang balak na maupo ka agad ang binata. Kita sa mga mata nito ang pag-aalangan. Oh, heto. Ani at inabot ang kutsara imbis na chopsticks. Galing kasi sa Korean restaurant ang mga pagkain. Ang iba ay galing pa mismo sa paborito niyang restaurant. Matapos siyang tulungan ni Tonton at iligtas ang buhay niya, ay sinimulan niya na ring alamin ang buhay ni Tonton. Ayon sa kantin sa baba, ay madalas lamang bilhin ni Tonton doon ay kanin. May dala raw kasi itong bilata at iyon daw ang parating ulam imbes na bumili ng pagkain na matino. May pinag-iipunan ka ba? Sabi ng nasa kantin ay hindi ka raw bumibili ng pagkain doon. Sumahod ka naman na, di ba? Natigilan si Tonton sa pagsubo. Kumain nga ito pero hindi naman ganong karami. Nahihiya pa rin kahit maayos niya namang niyaya. Alanganin nito natawa. Wala naman po, may pinaggamitan lang po akong importanteng bagay. Kaya lang hindi nito masabi ang bagay na yon. Baka pwede niya itong matulungan. Isang din naman kung hindi nito sabihin, naiintindihan niya namang pribadong buhay nito ayon at hindi na dapat siya nakikialam. Ay baka kasi hindi pa ito komportabling i-share iyan sa kanya sa ngayon. Kumain ka pa iho, huwag ka maghihiya, ubusin mo yan. Kapag hindi mo yan inubos, ipapatanggal kita sa amo natin. Pabiro niya pang sinabi. Kaya lang naniwala naman kagad si Tonton doon kaya kahit sobrang dami noon ay inubos nito. Wala itong sinayang kahit mga side dishes ay hindi nito pinalampas. Nag-alala patuloy siya ngayon, lalo pa't maanghang iyon. Ang gusto niya lang naman sabihin ay huwag mahiya ang lalaki at dapat itong kumain ng maayos at hindi yung paunti-unti. Natatawa na lamang siya sa isipan niya. Talagang napakabuti ng batang ito at nakakapagtaka na magaan ang loob niya dito. Parati itong nagkukwento at hindi na siya nakakaramdam ng antok. Hindi katulad dati na tahimik ang opisinang yon. Ngayon ay parang alive na ang opisina. Masigasig din sa paglilinis si Tonton na halos kumintab na nga ng todo ang sahig niya sa kakabunot nito mayat maya. Sinulya pa niya ang binata sa tabi na masayang sumisipol habang naglilinis ng kanyang divider. Hindi niya na ito pinagbawalan sa bagay na yon. Napapansin niya kasi ang ginagawa iyon ng binata kapag masaya ito at araw-araw na masaya si Tonton. Sadyang masayahin talaga ito. Mukhang simula ngayon ay kailangan niya ng sanayan ng sarili niyang marinig ang mga pasipol-sipol nito.
Oh, sorry, hindi ko po. Bigla nitong napansin na may nakatingin sa kanya. Iniisip nitong sisitahin siya sa pagsipol-sipol nito. Umiling siya kaagad dito. Hindi, iho. Sige lang, gawin mo lang mga gusto mo. Basta ba ganito kalinis lagi ang opisina ko ayos na lang. Ngumiti naman siya sa binata. Namilog ang mga mata nito at kalaunan ay lumawak ang ngisi. At saka nagpatuloy sa ginagawa. Nagkunwaring magsi-CR si Tonton para lang makatakas mula kay Mr. Regal. Ayaw niyang parati na lang na-order ng maraming matanda para lang isabay pa siya sa pagkain. Hindi siya pwedeng gumastos sa malaki dahil may binibili siyang gamot para sa kanyang ina. Medyo mahal nga ang mga gamot na yon ng kanyang ina. Tsaka yung mga project sa pag-aaral niya, isa rin yan sa dumagdag sa gastusin niya. Kaya nga, hindi na siya masyadong bumibili ng matinong pagkain para sa sarili niya. Nagtitipid siya, pero hindi naman ibig sabihin na pagsasamantalahan niya ang kabutihan ng matanda. Alam niya sa una pa lang na talagang mabuti si Mr. Regal. Pero pareho lang silang empleyado at paniguradong mas kailangan ng matanda ang pera nito. Matanda na ito at nagtatrabaho pa rin. Ang totoo niya, naaawa pa nga siya dito dahil sa kabila ng katandaan nito ay nasa isang kumpanya pa rin ito at nagpapakasubsob sa trabaho. Hindi na nga ito kumakain dahil seryoso ito sa ginagawa. Kaya sisibat muna siya ngayon. Hindi naman maatim ng konsensya niyang hayaan itong ilibre na lang siya ng pagkain parate. Nasa kantina siya at napatingin sa kanyang tendera. Napilitan tuloy siyang bumili ng pagkain doon para lamang hindi naman ito masabing tinitipid niya ang sarili niya. Naupo na siya sa malayo sa mga katrabaho niya. Wala naman kasi siyang ka-close doon dahil walang gustong makipag-usap sa mga baguhan. Hindi niya alam kung bakit. Naging maayos naman ang approach niya sa mga ito. Uy, may bago palang advertisement ng kumpanya. Ang galing ano? Kasama na ba ang CEO ngayon sa advertisement nila? Isa sa mga empleyado ay malakas ang boses na sinabi yon. First time yatang magpapakita siya sa ads Ang galing-galing nga niya Napatingin naman siya sa empleyadong malakas ang boses. Siniko naman ito ng kasama at hinugot ang headset na suot nito. Kaya naman pala pasigaw ang boses dahil nakasuot ang headset. Napapailing na lang siya at ipinagpatuloy na ang pagsubo. Sana lang kumain ng matanda. At hindi na naghintay pa sa kanya. Napansin naman niyang tumingala ang ibang trabahante sa pinapakita sa malaking TV ng kumpanya, kaya hindi niya napigilang hindi mapatingala. Noong una, tila simpleng advertisement lang iyon, nang muntik niya nang mabitawan ng kutsara niya nang ipakilala sa ads ng CEO ng Regal Empire. At lumabas ang mukha ni Mr. Regal, ang matandang lalaking parati niyang kasama sa opisina na inakala niyang trabahante lang din katulad niya, ay hindi pala ordinaryong trabahante. All this time, kasama niya lang pala parati ang CEO ng Regal Empire. Hindi niya malang napansin kaagad. Agad niyang inalala yung mga time na nakita niya ito sa office noon. Ito ang una niyang nakita sa opisina. Inakala niya pang sekretary lang ito ng CEO. Tapos malaman-laman niya pa. Parang gusto niyang sabunutan ng sarili. Kinukulit niya pa naman din itong mga nagdaang araw. Mabuti na lang at hindi talaga nito naisip na tanggalin siya sa trabaho. Kundi, nako, baka katapusan niya na. Doon na rin magtatapos ang pangarap niya makapagtrabaho sa kumpanyang iyon balang araw. Medyo alanganin na siya nang paakit na siya sa opisina ng matanda. Napasinga pa siya na makitang nagtatrabaho na ang lalaki at may mga pagkain ulit sa lamesa. Agad na nagtama naman ang mga mata nila ng matanda nang tuluyan na siya makapasok. Alanganin ang mga ngiti niya dito. Kumain na po ba kayo? Ani niya at nananatili ang hilaw ng ngisi. Napaisip naman siya. Oo nga pala. At Mr. Regal ang tawag ng driver nito sa lalaki. Meaning, Regal Empire. Gusto niyang sapakin ng sarili. Dapat doon pa lang napansin niya na yon. Bakit hindi niya malang naisip yon? I'm done, iho. Kumain ka na rin. Nagtira ako para sa'yo. Napalunok naman siya at napatingin sa pagkain nasa glass table. Kapag hindi niya kinain yon, baka isipin ng matanda na nag-aaksaya siya ng pagkain at baka magalit. Simula nang malaman niyang ito ang CEO ng kumpanya, ay hindi na siya komportable sa presensya nito. Buti na lamang noong hindi niya alam ang tungkol doon kasi may peace of mind pa siya.
Ngayon parang napapraning na siya. Napilitan siyang umupo sa harapan ng mga pagkain at napalunok ulit. Salamat po. Agad siyang sumandok ng marami. Naaalala niya pang sinabi nitong kapag hindi niya inubos ang pagkain ay ipapatanggal siya, kaya sinikap niyang maubos kaagad ang pagkain. Iho, dahan-dahan, baka mabulunan ka niyan at baka hindi ka agad matunawan. Hindi naman tatakbo yung pagkain. Medyo natawa pa nga si Mr. Regal matapos sabihin iyon. Natigilan naman siya at napagtantong dapat nga siya magdahan-dahan at hindi maging agresibo. Saka lang siya nagdahan-dahan at ginuyang pagkain na mabuti. Hindi mo naman kailangan seryosohin ang mga sinabi ko, iho. Natigil siya sa pagsubo nang marinig iyon sa matanda. Ngali-ngali niyang nilingon ito. Masyado na ba siyang napraning at iniisip niyang masama ang matandang Regal? Dapat ba talaga mag-isip siya ng ganon sa matanda dahil lang sa CEO ito? Hindi naman naging masama sa kanyang matanda. Kaya paano niya naman naisip ang ganito ka-worst na bagay kay Mr. Regal? Paano niya naisip na tanggalin siya dahil lang sa maliit na bagay? Siguro kaya takot na takot siya dahil pangarap niya talaga makapagtrabaho sa malaking kumpanya na iyon. Gusto niyang manatili doon. Nagbibiro lang naman ako, tsaka magkaibigan na tayo. Nagulat naman siya sa sunod na sinabi ng matanda. Ako po? Tumango ito. Oh, bakit? Hindi ba? Kasi simula nung nakipag-usap ka sa akin at tinulungan mo ako, kinoconsider na kitang kaibigan. Hindi niya naman namalayang naiiyak na siya. Hindi niya alam kung paano pero tila may kung anong bagay siyang naramdaman. Tila may humahaplos sa puso niya. Napansin niya namang nagulat din ang matanda nang makita ang pag-iyak niya. Oh, bakit? May masakit ba ako nasabi? Tila nataranta na ngayon si Mr. Regal. Umiling siya. Hindi ko lang po inaasahan na nakikipagkaibigan kayo sa akin. Hindi niya lang inasahan na isa siya sa tinuring nito ng ganoon. CEO man o hindi ang matanda. Matutuwa pa rin siyang kinokonsidera siya nito ang kaibigan. Dahil sa totoo lang, pakiramdam niya ama niya ang kaharap niya. Kakaiba kasi ang saya ngayong malapit na sila sa isa't isa. Ilang saglit ay may dumating na babaeng kaedad lang ni Mr. Regal. Oh, ang sekretarya ko nga pala si Leonora. Pakilala nito sa babae sa kanya. So, ito pala ang totoong sekretary dito. Hindi niya kasi ito nakikita sa palapag na to. Madalas kasi puro tawag lang si Mr. Regal. Hindi nito personal na pinapaakyat ang mga tauhan, maliban sa kanya. Andito na po palang pinapagawa niyo at personal ko lang dinala. Paliwanag naman ng babae na may dala pang box na mukhang mahalagang bagay ang laman. Binuksan din kaagad iyon ng matanda at napangiti nang mailabas na iyon sa box. Pagkatapos ay nilapag ito sa ibabaw ng mesa. Isang babasaging bagay iyon na may nakalagay na pangalan nito at posisyon nito sa kumpanya. Napansin naman ni Leon na medyo aloof si Tonton matapos itong malaman na siya ang CEO ng kumpanya. Nag-aalala siyang baka iyon pa ang maging dahilan kaya masisirang pagkakaibigan nila ng bata. Ayaw niya namang mangyari iyon. Parang weirdo pero natatakot siyang lumayo ang loob ni Tonton sa kanya. Iho, halika muna. Bigla niya na lang itong tinawag isang araw. Napansin niya kasing nauuna itong bumaba kapag break time na. Hindi na nito hinihintay na magsalita pa siya at iyain itong sumabay sa kanya sa pagkain. Nalaman niyang bumibili na rin ng pagkain ng binata sa baba. Kaya para hindi na mailang ang binata, ay hindi niya na pinipilit pa dito na makipagsabay siya sa pagkain. Po, tensyonado na naman ito nang lumapit sa kanya. May mga portfolio roon na may sandamakmak na design. Siya ang nagdesisyon sa mga brands na kukunin nila para sa mga materyales na gagamitin sa bagong project. Narinig ko na nag-aaral ka ngayon sa college at connected sa business ang kinuha mo. Opo. Bakas ang pagtataka mukha nito. Halata nagtataka ang lalaki kung saan niya nakuha ang impormasyon na yon. Tingnan mo, pag-aralan mo to. Tapos sabihin mo sa akin ang opinion mo sa proyekto at kung ano sa tingin mo ang dapat nating i-priority. Napalunok ito at pinagmasdan ng papel tapos ay medyo alanganin pang sinulipan siya.
Talaga ho bang pwede ako magdesisyon dito? Ngumiti siya at tumango. Maupo ka doon at doon mo basahin ang... kasi sa tingin ko po, ang dapat po i-priority sa ganitong kalaking restaurant ay ang ambience ng lugar. At anong theme ang gusto nilang sundin na nagre-reflect sa pangalan nito. Isaalang-alang rin nilang budget para sa gagawing proyekto. Dahil hindi naman pwedeng basta-basta na lang nilang maglapag ng ang mahabang eksplanasyon ni Tonton. Napanganga na lang si Leon sa narinig kay Tonton. Isang tingin lang sa portfolio na binigay niya para itong kidlat na may ideya kaagad na naisip. At saka halata sa pagsasalita ng lalaki na hindi ito nag-aalangan doon. Animoy sanay na sanay nang sa trabaho at tila kalkulado na ang lahat. Hindi niya lubos akalaing mautak din itong bata. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano ngayon ang magbabago? Ngayong alam niya na ang tunay na katauhan ng matandang kanyang kasama sa trabaho. Anong maidudulot nito sa kanyang buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bah, kaya naman pala napagtripan ka na naman ni Leo dahil magaling ka pala talaga. Tatawa naman si Manong Baldo matapos marinig ang eksplanasyon niya at iyong paraan niya ng pakikipagpalitan ng ideya kay Mr. Regal. Alam mo, parati kanyang naikukwento sa akin. Sabi ko nga, huwag kang abusuin eh. Masyado kanyang ginagamit na animoy ginagawa kang asset sa kumpanya. Mapapagalitan ko talaga si Leon yan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nang dahil doon, imbes na siya ang tinambakan ng trabaho ay si Tonton ang nasa mesa niya at seryosong binabasa ang mga papel doon. Ilang minuto pa lang ito nakaupo doon pero natapos na kaagad nito ang trabaho niya. Nang i-review niya ay nakakahanga na pareho sila ng taste sa mga piniling items. Mas mabilis nga lang si Tonton kesa sa kanya. Napailing siya at tila may kakaibang pagmamalaki sa puso niya habang pinagmamasdan ng binata. Animoy anak niya nakikita niya, anak na tinuruan niya at ngayon successful nang nakakuha ang lahat ng gusto niyang ipagawa dito. Naaalala niya rin kaagad ang babaeng si Harina. Kung sakaling nabuntis niya ang babae, tiyak siyang nasa ganitong edad na rin ang anak niya. Awat na dyan, iho. Baka nakalimutan mong break time na. Singit niya pa na nag-akyat na ng pagkain sa office at hindi man lang yan namalayan ni Tonton dahil seryoso ito masyado sa ginagawa. Mas malala pa yata si Tonton kesa sa kanya. Oo nga pala. Natawa na lang ito at napakamot sa bato. Masaya silang dumulog sa pagkain at masayang pinag-usapan ang mga nabasa nito. Kanina at lahat ng naisip nito. Sa pagkakataong yun ay masaya si Leon na maramdamang hindi na ulit naiilang binata sa kanya at mukhang hindi na siya mabuburyo dahil pati sa negosyo ay may makakausap na siya. May makakapalitan na siya ng ideya. Kada umaga ay masayang pumapasok si Leon. Napansin naman iyon ng mga tauhan. Naninibago ang lahat ngunit kapansin-pansin na alive ang kumpanya dahil sa panibagong ugali ngayon ni Leon. Mas dumadami pa ang mga proyektong dumadating at mas napapabilis ang mga iyon sa tulong na rin ni Tonton. Maliban sa pagwawalis at paglilinis, ay hindi naman alam ng iba na ang janitor na si Tonton ay siya na ring umuupo ngayon bilang secret CEO ng kumpanya. Dahil sa taktika at katalinuhan, ay tila may kanang kamay na rin si Leon pagdating sa trabaho. Secret CEO. Nakakahiya naman kung ganun nga ang tawag niyo sa akin, sir. Nahihiya at napapakamot sa batok si Tonton. Janitor lang po ako, pero masaya po ako nakakatulong sa inyo. Tsaka masaya rin pong trabahuhin ang trabaho niyo. Nakakaaliw. Hindi ko nga minsan namamalaya ng oras. Mas marami ka pa nga nagagawa kaysa sa akin, iho. Hindi sapat ang tawagin ka lang na secret CEO. Hindi na matingnan ni Tonton si Leon dahil sa hiya. Masyado na itong pinapaluguran ng CEO kaya naman hindi na alam kung ano pang sasabihin. Sumeryoso ang tingin ni Leon habang pinagmamasan ang nahihiyang binata. Minsan ba sa buhay mo naisip mong magpatakbo ng isang malaking kumpanya? Natawa si Tonton.
Hindi pa po umaabot na ng pangarap ko, sir. Alam kong ribli ang mangarap kaya sabi ng iba, lubos-lubosin na. Pero hindi ko po yung gagawin. Yung mga bagay na pinapangarap ko po ay yung mga bagay na posibleng dumating kapag pinagsikapan ko. Hindi po ako nangangarap ng imposible. Ayoko pong mag-invest sa mga ganong klaseng pangarap, baka masaktan lang ako. Tumangu-tangu naman si Leon. Napaisip siya. Paano kaya kung sabihin niya sa lalaking kapag hindi niya pa nakita ang anak niya, ay ito ang isa sa mga candidate niya na pag-iwanan sa lahat ng ari-arian niya? Dahil nasisiguro niyang nasa ligtas na kamay ang kumpanya na kapag kay tonto niya ito iiwan. Napapalingon pa nga ang mga empleyado na mapansin na kasama ng CEO si Tonton. Araw-araw na lang kasi nakikita ng mga tauhan na kasama ng matanda binatang si Tonton. Maging mga nasa front desk ay hindi maiwasang hindi magbulungan. May relasyon ba yung dalawa? Yak, talagang pumatol pa yung CEO sa janitor, no? Seryoso? Kaya naman pala ang saya-saya ni Mr. Regal nito mga nagdaang araw. May love life na pala. Ew, yak talaga. Tsaka halata naman dun sa isa na pera lang din ang habol niya. Kunyari pang mabait. Ang swerte niya lang kasi big time ang nabingwit niyang isda. CEO ba naman eh? Samantala, wala namang kaalam-alam si Tonton na iyon na palang tumatakbo sa isipan ng lahat. Inosenteng pumasok na lang siya sa sasakyan kahit kapansin-pansin ang kakaibang tingin ng ibang empleyado na nandoon. Nagtungo sila sa site. Iyon daw ang susunod na pinakamalaking project na tatanggapin ng kumpanya. Kahit sa bagay na iyon ay siyang hinihinga ng opinyon ni Mr. Regal. Napapanganga siya nang makita ang sobrang liking pwesto na paglalagyan ng gusali. Isa iyong hotel at hindi basta-basta ang lawak at taas. Ilang saglit pa ay tinapik siya ni Manong Baldo sa balikat. Kaya naman pala napagtripan ka na ni Leon dahil magaling ka pala talaga. Natatawa naman si Manong Baldo matapos parinig ang eksplanasyon niya at iyong paraan niya ng pakikipagpalitan ng ideya kay Mr. Regal. Parati ka niya na ikukwento sa akin. Sabi ko nga, huwag kang abusuhin. Masyado kanyang ginagamit na ani may ginagawa ka ng asset sa kumpanya. Mapapagalitan ko na si Leon yan. Sa lahat ng tauhan ni Leon ay si Manong Baldo ang mas nakakaalam ng transaksyon nila. Kaya hindi ito tulad ng ibang trabahante sa kumpanya na may malisyosong opinyon sa kanilang dalawa ni Mr. Regal. Kung makapagsalita rin si Baldo ay animoy na kababatang kapatid ito ni Leon. Halatang malapit na malapit kay Leon ang personal driver nito. Napapailing na lang si Tonton sa mga naririnig sa driver. Kahit saan magpunta si Leon ay kasama si Tonton. Maging sa mga meeting sa ibang lugar ay kasama ng lalaki ang binata. Naging magaan ang mga transaksyon at hindi nahirapan si Leon. Salamat sa mga tulong ni Tonton. Hindi mawala ang malisyosong usapan tungkol sa kanila ng CEO. Ngunit hanggang sa mga oras na yon ay wala pa ring ideya si Tonton na pinagpipiestahan na ang tungkol sa kanila ng matanda. Aakyat ka na? Natigilan sa pag-alis si Tonton nang biglang magsalita ang isa sa may edad na janitor. Ningilingon niya ang matanda at lumiti at saka tumango. Kaya lang kakaibang lamig na tingin ang itinugo ng matanda kay Tonton. Nagtataka siya. Animoy galit ang lalaki sa kanya. Wala naman siyang maalalang may nagawa siyang masama sa taong to. Hindi pa nga siya kinakausap ng mga ito noon eh. May schedule ngayon sa cleaner sa pantry natin. Nag-meeting kami kahapon na dapat may i-assign doon. Nalilitong tumango siya. Ganun ba? Ikaw ang cleaners ngayon, kaya wag ka muna umakyat. Linisin mo muna yon. Tumango siya. Sige, sabihin ko muna kay sir. Bakit sasabihin mo pa? Ano, magsusumbong ka na pinaglilinis ka? Di ka na nga nakakadalo sa meeting dahil busy ka dyan sa pagdikit-dikit mo kay Mr. Regal. Sisiraan mo pa kami? Napanganga siya. Hindi naman iyon ang intensyon niya. Gusto niya lang naman malaman ni Mr. Regal na may gagawin pa siya dito sa baba. Baka kasi magtaka pa ang matanda at hindi pa siya makaakyat. May mga papel pa kasi siyang aasikasuhin sa itaas. At may meeting din na dadaluhan si Mr. Regal kaya siya na munang tatao sa opisina. Hindi naman ganun ang... kung hindi ganun, gawin mo na. Sininghalan pa siya ng janitor na yon. Sinulyapan niya ang ID na suot nito. Reynaldo Oplong ang pangalan nito. Sige po, Manong Reynaldo. Aniya at nilampasan ng lalaki. Kala mo kung sino. Bubulong-bulong pa ang lalaki kahit na gagawin niya na nga. Sinundan pa nga siya ni Reynaldo doon.
Akala niya ay aalis na ito pagkatapos yung pumayag na maglinis sa pantry. Hoy, hindi mo dapat ganyanin yan. Dapat pakintabin mo pa. Ang kintab-kintab ng gawa namin tapos sa'yo putyo-putyo lang. Yung sahig ang gusto nitong pakintabin niya ng todo. Kanina pa nga siya nagbubunot doon. Samantalang nakapamewang lang itong nanonood sa kanya. Ang sinabi lang naman ay maglinis lang, di naman sinabing pakintabin niya ng todo ang pantry. Tsaka kanina, pagkarating niya, parang sinadyang dumihan ng pantry. Ang dumi-dumi doon. Tsaka yung mga basurang wala doon dati, ngayon meron na. Kakatapos niya lang sa pagliligpit ng lahat ng kalat. Tapos ngayon gusto pang pakintabin. Baka matagalan na siya lalo. Tiyak na naghihintay na si Mr. Regal sa taas. Ano na? Sige na, bilisan mo. Ito po. Sita sa kanya ni Reynaldo. What are you doing here? Bakit andito ka pa? Natigilan silang dalawa ni Reynaldo nang marinig ang pamilyar na boses sa may pinto ng pantry. Napalunok siya at binalingan ng pintuan. Si Mr. Regal seryoso nakatayo doon at nakapamulsa. Ano po, sir? Pangisi-ngisi na ngayon si Reynaldo na boss. Samantalang hindi na siya makapagsalita. Hindi niya na alam kung ano ang sasabihin. Si Tonton kasi, sabi ko naman ako nang maglilinis dito eh. Mapili talaga tong batang to, masyadong matulungin. Tapos bigla na lang lumapit si Reynaldo para kunin sa kanya ang mop niyang hawak. Pero, sige na, makinig ka kay sir. Ani pa ni Reynaldo na ano mo'y talagang ayaw siyang patulungin. Samantalang kani-kanina lamang ay sobrang bossy nito sa kanya. Iho, sige na, may pupuntahan pa akong meeting. Sabi ni Leon at tumalikod na. Alanganin naman na nilingon ni Tonton si Reynaldo. Pinalisikan siya ng mga mata ng lalaki tapos ay itinaboy na siya. Ayos ka lang, Tonton? Usisa ng sekretary na si Leonora. Balisa kasi si Tonton nang umakyat. Minsan ay natutulala ito kaya hindi alam ng babae kung anong problema ng binata. Maging si Leon ay napansin niya ang kinikilos ito ni Tonton. Sir, maaari niyo ba yung kausapin? Nababahala lang ako kasi hindi naman yan ganyan eh. Ani ni Leonora. Hindi lang sa driver at kay Leon na pamahal si Tonton, kundi maging sa biyuda na si Leonora na matagal ng sekretary ni Leon. Palangiti kasi si Tonton at pinabati pa si Leonora sa tuwing darating ito. Kaya lang sa mga oras na yon ay parang hindi talaga normal ang kinikilos ng lalaki. Kanina ko pa nga balak gawin yon, kung hindi lang dahil sa schedule ko ngayon. Pero mamayang gabi, kakausapin ko ang bata. Nababahala na rin ako. Tumangutango naman si Leonora sa sinabi ni Leon. Mga bandang tanghali na nangyayain ni Leon na kumain si Tonton, pero tumangulang si Tonton at bumaba. Ani mo'y, hindi naman talaga nito napansin ang sinabi niya. Kasi kung narinig nito iyon, ay sana dumulog din ito sa mesa. Bumalik naman na tahimik at wala sa sarili si Tonton. Hindi tuloy makapag-concentrate si Leon habang binabasa ang mga nasa mesang papel. Kaya kinagabihan ay iyon kaagad ang inunan ni Leon. Pauwi na dapat ang lalaki nang tawagin niya ito. Maupo ka muna, iho. Tumitig pa muna si Tonton na animo ay hindi agad ito na-gets ang pagtawag niya. Ilang saglit pang dumaan bago ito lumapit. Laylay ang balikat nito. May problema ba? Bumuntong hininga siya. Hindi agad ito sumagot. Naningkit ang mga mata niya rito. Oh, wala naman po. Kumunot ang noon niya. Pero parang pakiramdam ko meron, iho. Sige na. Ano yan? Makikinig ako. Nagbitiw ng malalim na paghinga ang lalaki. Nananatili ito na kayo ko at tila nahihirapang umpisahan ang sasabihin. Ton, iho. Untag niya. Ilang saglit pa ay umiling si Tonton. Medyo nagulat siya. Wala ho. Iniisip ko lang ang mga projects ko. Wala naman po akong ibang iniisip. Nagbitiw ito ng pilit na ngiti. Hindi siya kumbinsido sa sinabi nito. Hindi kasi iyan na nakikita niya sa mga mata ni Tonton. Umalis ang lalaking hindi niya malang nalaman ang totoong bumabagabag sa isipan ng binata. Ang tanging nagawa lang ni Leon ay ihatid ng tingin ang malungkot na lalaki. Uy, ayos, andyan na oh. Tara, tara. Natigilan si Tonton ng mapagtantong paparating na sa kanya ang mga katrabahong janitor. Mga katrabaho niyang kahit kailan ay hindi naman siya kinakausap.
Nakakapagtaka na palapit ang mga ito sa kanya. Hoy, Toy! Namukhaan niya si Reynaldo. Matapos doon sa pantry, dito naman siya nito lalapitan. Ano na naman kayang kailangan nito? Kinakabahan siya. Bagong sahod ka, diba? Inuman tayo, no? Tinapik siya sa balikat ng isa. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Hindi ako umiinom eh. Pauwi na rin siya. Hindi pwedeng hindi siya makauwi na maaga. Ay sus, hindi raw. Bakla nga umiinom eh. Tayo mga totoong lalaki pa kaya? Dapat umiinom din. Humahalakak pa ito. Pinagdiinan talaga nito ang salitang totoo na may pahiwatig doon. Naduduwag ka? Huwag ganon. Totoong lalaki tayo. Nagtawanan na ang lahat. Kumunot din ang noon niya. Hindi niya gets kung ano nakakatawa sa sinabi nito. Pasensya na talaga. Kailangan ko kasing umuwi. Hindi kasi ako pwedeng magtagal eh. Sa susunod na lang, pasensya na talaga. Alanganin na ang ngiti niya sa mga oras na to. Akmang tatalikod na siya nang hilahin nito ang shirt niya. Muntik na siyang matumba at namilog ang mga mata niya. Hoy, bakla ka! Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Porke ba't jowa mo yung CEO natin? Pakiramdam mo mas lamang ka na sa lahat? Ang taray-taray mo na ngayon hinayupa ka. Nagpapatira ka naman sa lalaki. Bakla ka. Iyong may malaking katawan ang nagsasalita. Para siyang kinilabutan sa sinabi ng lalaking ito. Hindi niya lubos maisip na ito palang tingin ng mga katrabaho niya sa kanya. Isang bakla? Sa may edad na si Mr. Regal? Mabait si Mr. Regal pero alam niyang malinis pareho ang intensyon nila. Magkaibigan sila na matanda pero ganito ang iniisip ng iba sa kanila. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Paano ipagtatanggol ni Tonto ng kanyang sarili laban sa mga mapang-aping katrabaho? Ano kayang magiging tugon niya rito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagtaka siya na makarating sa opisina may mga sasakyan ng pulis na nakaabang sa labas. Hindi pa naman siya nakakapasok sa pintuan ay 2 pulis na ang sumalubong sa kanya. Halika, sumama ka sa amin. Diretsong pinasasan siya ng pulis at isinakay sa kotse. Ano pong nangyayari? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Para siyang kinilibutan sa sinabi ng lalaking ito. Hindi niya lubos maisip na ito pala ang tingin ng mga katrabaho niya sa kanya. Isang bakla. Sa isang maedad na si Mr. Regal. Bait si Mr. Regal pero alam niyang malinis pareho ang intensyon nila. Magkaibigan sila ng matanda pero ganito ang iniisip ng iba sa kanila. Hindi ganun ang... Talaga ba? Araw-araw kayong magkasama. Araw-araw kanyang hinahanap. Feeling mo talaga may maniniwalang walang kayo? Ginagago mo ba kami? Akala mo mauuto mo kami ano? Putol pa nito sa sasabihin niya. Pinalisikan siya ng mga mata ni Reynaldo. Nakamagkano ka na ha? Sige na. Pera na lang kung ayaw mong sumama sa amin o ano na. Nilahad ng isa sa kasama nito ang kamay na animoy basta-basta niya na lang pinulot ang pera. Nagpapasalamat siya at may extra siyang sahod dahil na rin tumutulong siya kay Mr. Regal sa trabaho nito. Nadadagdagan ng kaunti ang pera niya pero hindi pa rin sasapat iyon para sa kakailanganin nila ng kanyang ina. Ang bagal, kapkapan niyo nga! Iritadong utos ng lalaki na may malaking katawan. Nataranta pa siya. Akma siyang aatras pero bigla na lang siyang sinuntok sa sikmura. Napaungol siya sa sakit. Gago ka, wag ka kasing pumalag. Masasaktan ka lang eh. Kuyumang kamao na tiniis niyang sakit. Parang susuko na siya ng dugo sa sakit. Pero ginamit niya ang buong lakas para tumayo at tumakbo. Medyo may edad na ang mga iyon at siyang medyo bata pa kaya hindi agad nakahabol sa kanya ang mga lalaki. Habol-habol ang paghinga niya nang makarating siya sa unahan at kaagad na nakasakay ng jeep. Nagpapasalamat siyang hindi nakuha ng mga ito ang pera niya. May mas nangangailangan pa at dapat paglaanan ng perang yon. Importante iyon sa kanya. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas habang bumabiyahe ang jeep pa uwi.
Balak niyang simula bukas ay iwasan na muna si Mr. Regal. Ayaw niyang lagyan ng mali siya ang mga tao, ang kabaitan ng tao. Ayaw niyang baka siya pa ang maging dahilan para masira ang reputasyon ni Mr. Regal at ang kumpanya nito. Kaya siya na lang ang lalayo sa matanda. Oh, bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa umalis? Ang kapal ng mukha mo. Galit na mukha ni Mr. Regal ang bumulaga sa kanya. Ang galit na nakabalatay sa mga mata nito ay nakakatakot. Hindi niya alam kung anong dahilan bakit niya nakikita ang galit sa mga mata nito. Parang tinutusok ang puso niya habang nakatitig kay Mr. Regal. Ano pong kasalanan ko? Hindi ko po maintindihan. Hindi niya napigilan ang mga luha sa mga mata niya. Umalis ka nga, ang kapal ng mukha mo. Gusto niyang lapitan si Mr. Regal pero umatras ito. Tila nandidiri ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano nangyayari pero nasasaktan na siya. Napasinghap na lang siya at agad na bumangon na humahangos. Napahawak siya sa dibdib at malakas iyong kumakabog. Panaginip lang pala. Kaya lang, ang sama namang panaginip nun. Kahit noong magbihis na siya para pumasok ay dala niya pa rin ang kaba sa dibdib niya. Hatid ng panaginip na yon. Umiling-iling siya. Hindi mangyayari yon. Hindi magagalit sa kanya ng ganoon si Mr. Regal. Binaliwala niya iyon at piniling umalis na. Ay, talagang dumating? Lo, i-report niyo. Sabihin nandito na siya. Nagtataka siya nang pagkarating niya sa kumpanya ay may sasakyan ng pulis na nakaabang sa labas. Hindi pa man siya nakakapasok sa pintuan ay 2 pulis na ang sumalubong sa kanya. Halika, sumama ka sa amin. Diretsong pinasasan siya ng pulis at isinakay sa kotse. Ano pong nangyayari? Kinakabahan na usisa niya sa 2 pulis sa unahan. Kanina pa nasa presinto ang mga kasama mo, doon na lang kayo mag-usap. Nagugulahan naman siya sa naging sagot ng pulis. Kasama? Presinto? Bakit? Ano mga sinasabi nito? Ano ba nangyayari? Bakit kailangan pa siyang pusasan at dalhin sa presinto? Papasok lang naman siya sa trabaho. Wala naman siyang ginawang masama. Kaya hindi niya maintindihan. Dumating nga sila sa presinto. Kaya lang nagulat siya nang makita sina Reynaldo at yung mga malalaking lalaki na kaibigan ni Reynaldo. Mga katrabaho niya na halos ang mga to. Ayan! Ayan ang mastermind namin! Siya ang dahilan ng lahat ng to. Mabilis na tumayo si Reynaldo at agad siyang itinuro. Nagulat na lang siya nang gawin ni Reynaldo iyon. Inutusan niya kami kagabi na pumasok sa opisina. Tinakot niya kami na tatanggalin sa trabaho kapag hindi kami sumunod. Kasi malakas daw siya kay Mr. Regal. Dugtong pa ni Reynaldo. Namilog naman ang mga mata niya. Hindi niya yun sinabi. Ang totoo niya ay pinagtutulungan pa siya ng mga to kagabi. Sinaktan pa nga siya ng mga to tapos ngayon biglang babalik na rin ang mga to ang sitwasyon. Biglang ang mga to naman ang nang biktima at siya na ang suspect. Hindi yun totoo. Wala akong sinabing ganyan. Hindi ko nga sila masyadong nakakasama. Hindi ko nga sila nilalapitan. Silang lumalapat sa akin at sinuntok mo ako sa tagiliran. Bakit mo itatanggi ngayon to? Ani ni Reynaldo na itinaas pang damit para ipakita ang pasa sa tagiliran. Umiling-iling siya. Sa pagkakataong to ay naiiyak na siya. Binalingan niya ang mga pulis. Sir, hindi ho totoo yan. Ako ho yung sinuntok nila. Wala akong kinalaman sa mga pinanggagagawa nila. Hindi ho totoong inutusan ko sila. Depensa niya pa. Pero parang bingi lang ang pulis. Mas mukhang pinaniniwalaan pa nito si Reynaldo dahil lang sa pasa nito na ebidensya ko nito. Natahimik ang lahat nang dumating si Leon. Agad na nagtama ang mga mata nila ni Tonton. Agad na kumirot ang dibdib niya habang pinagmamasta ng lalaki. Ito ang taong isa sa pinagkakatiwalaan niya. Ito ang taong muntik niya ng pagkatiwalaan sa mga properties niya. Pero mukhang nilapitan lang siya nito para makabisa ang bawat parte ng opisina at madali na siya nitong manakawan. Nilapitan siya nito para lang malaya nitong magawa ang lahat ng gusto nito. Nagkamali siya ng taong pinagkatiwalaan kaya mahirap siyang papaniwalain. Dahil pinaliligiran siya ng mga ganitong uri ng tao. Dahil mayaman siya at makapangyarihan. Hindi niya alam kung sino ang totoo at nagkukunwari lamang. Mr. Regal, hindi po yung totoo. Hinila niya ang kamay mula sa pagkakahawak ni Tonton. Halos maglumuhod ito sa harapan niya at nadudurog ang puso niya habang tinitingnan nito ng ganito.
Maniwala ho kayo, hindi ho totoo yun. Wala po akong alam, Mr. Regal. Umiiyak na sambit ni Tonton. Nanginginig ito at namumutla. Bakas ang pagkadismaya sa mga mata niya nang tingnan niya ang lalaki. Umiiling-iling siya. I am so disappointed with you, iho. Mabigat ang boses sa sambit niya. Direktang tingin na may pagkadismaya dito. Sa kanya tinalikuran upang makausap ang pulis. Wala siyang balak na ipakulong ang lalaki pero tatanggalin niya na sa kumpanya ang mga ito. Tulala pa rin si Tonton ang masulyapan niya. Hindi kumikilos ang lalaki kahit tinanggal na nito ang posas. Magpasalamat ito dahil kahit nasaktan siya at malaking pagkadismaya niya dito ay hindi niya pa rin ito kayang ipakulong. Kahit papaano ay may pinagsamahan sila at natulungan siya ng lalaki kahit kaunti. Nasayangan lamang siya sa pagkakaibigan na binasura nito dahil lang sa isang pagkakamali na sinadya nito. Hindi niya nanilingon pa si Tonton nung umalis siya. Sir, nandiyan na siya sa labas. Humahango si Leonora kinaumagahan na makapasok sa opisina. Alam niya kaagad kung sino ang tinutukoy nito. Nagmamakaawa sa mga staff sa baba na papasukin. Gusto niya raw kayong kausapin. Umiiyak po. Iritadong binilingan niya si Leonora. Base sa sinasabi mo parang naaawa ka pa sa kanya. Mas maawa ka sa akin, Nora. Ilang beses na ako niloloko ng mga tao sa paligid ko. Hinampas niyang dibdib ng kamao. Pasensya na po pero hindi niya talaga magagawa yun. Pakiramdam ko, hindi ako naniniwala sa mga janitor na yun eh. Parang gusto niya namang matawa sa sinabi ng babae. Wala na siyang pakialam. Kahit pa maglumuhod ang batang yun doon, hindi siya lalabas para kausapin ito. Siya na ngang naagrabyado siya pang magpapakumbaba dahil lang sa may pinagsamahan, dahil lang kaibigan. Sir, sumunod sa kanya si Leonora hanggang sa mesa. Hindi niya napinansin ang babae at nagpatuloy na sa ginagawa. Kahit na alam niyang hindi naman talaga niya naiintindihan ang binabasa niya. Hindi na masyadong pinapansin ni Leonora si Leon. Alam ni Leon na may tampo na rin sa kanyang sekretarya niya dahil sa ginagawa niya kay Tonton. Pero hinahayaan niya lang ang babae dahil akala niya ang araw lang ay lilipas din yun at kakalimutan nito. Kaya lang umabot na ng 3 buwan pero ganoon pa rin ang asta nito sa kanya. Halos ayaw pa rin siya nitong pansinin at malamig kung makitungo sa kanya. Nora? Sabit niya ng akmang lalabas na ito at iiwan na lang siya doon ulit na hindi man lang kinakausap. Bakit? Nananatiling blanko naman ang emosyon sa mukha nito nang balingan siya. Akmang lalapitan niya ito nang mapansin ang singsing sa daliri nito. Hindi naman siya natigilan ng may singsing ang babae. Kundi dahil ang singsing ay ang mismong singsing na nawala sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Ang nagngangalang Harina ang naaalala niya dito. Ito ang babaeng iyon, ang may dala ng singsing matapos itong tumakbo at tumakas. Wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Formal at malamig nitong untag sa kanya. At dahil sa pagkagulat ay hindi na siya kaagad nakapagsalita. Teka Nora, may itatanong lang ako. Tungkol sa singsing na nasa daliri mo. Kunot noong tiningnan ni Leonora ang singsing na ito. Bakit? Sino nagbigay sa inyan? Aniya, medyo kabado siya na itanong iyon. Hindi niya maintindihan. Wala ka nang pakialam sa taong may-ari nito. Hindi mo na dapat tinatanong. Kumunot ang noon niya. Ano bang sinasabi mo? Mula to kay Tonton. Isinangla niya to sa akin dahil wala siyang pambiling gamot sa nanay niya. Dahil sa'yo. Wala na silang halos makain ngayon. May pagkagalaiti pa na sambit ni Leonora. Diretso na siyang tinalikuran nito. Naiwan naman siyang nakatulala doon. Para siyang nakalutang at hindi alam kung anong nangyayari sa katawan niya. Hindi na siya makakilos sa pagkagulat. Kung ganon, ang ibig sabihin si Tonton ay parang gusto niyang murahin ang sarili. Huwag ka pong mag-alala, marami pa po sa kaldero at saka kumain na ako. Kumain pa po kayo. Nakangiti na sambit naman ni Tonton sa ina. Nang bumagsak ang katawan ng ina at halos hindi na talaga ito kinaya ng gamot, ay heto na't nakahiga na lang ito sa banig at hindi na halos makabangon.
Noon pa man, pinag-iisipan niya na kung isusuko niya bang pag-aaral o magpapatuloy. Isang beses, itinanong ni Mr. Regal ang tungkol sa dahilan ng pagkatulala niya. Ito iyon, dahil nalilito siya sa gagawin. Gustong-gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral para kahit papaano ay maiahon niya sa kumunoy ang buhay nilang mag-ina. Hindi niya lang masabi kay Mr. Regal ang dahilan niya. Ayaw niyang madamay pang ibang tao sa problema niya. Nagtungo naman si Tonton sa kusina at binuksan ang kaldero. Wala nang lugaw doon at nagsinungaling din siyang kumain na. Pero ang totoo, kaninang umaga pang walang laman ang tiyan niya. Ayaw niya lang talagang tumanggi sa pagkain ng ina niya dahil nag-aalala sa kanya. Kailangan magpagaling ang mama niya. Marumi ang kamay niya dahil galing pa siya sa talyer. Kailangan niyang ulit bumalik doon matapos pakainin ng ina. Ang sahod naman niya sa talyer ay sakto lamang para sa gamot ng mama niya. Halos wala na ngang natitira para sa pagkain at iba pang kailangan nila sa bahay. Ito ang naging buhay nila matapos siyang matanggal sa trabaho. Bumalik na naman sila sa buhay nila dati. Iyong isang kahig, isang tuka. Ang masaklap ay kailangan niyang tumigil sa pag-aaral upang mabili ang gamot. Pangarap niyang makapagtapos at makapagtrabaho sa Regal Empire. Pero gumuho ang mga pangarap na iyon nang bigla na lang siyang tinalikuran at ipinagtabuyan ni Mr. Regal. Kaya naman wala na ring saysay ngayon ang pangarapin pa iyon. Ma, alis na po ako. Mag-ingat ka po dito. Lumapit siya sa ina para hawakan ito sa kamay. Mag-relax ka rin anak, ilang araw ka na hindi nagpapahinga. Nagbitiw siya ng mag-aangiti sa ina. Ayos lang ho ako ma, hindi naman masyadong abala sa talyer. Parati ho akong may pahinga doon, wag po kayo mag-alala. Huwag mo masyadong abusuhin ang sarili mong katawan anak. Maaaring malakas ka pa ngayon dahil bata ka pa. Pero hindi magtatagal yan at sisilingin tayo ng katawan natin. Tumangu-tangu naman siya. Naiintindihan ko po. Pero sa ngayon po, pagtutuunan niyo po muna ng pansin ang kalusugan ninyo. Mas importante po yun, Mama. Huwag niyo po muna akong problemahin. Bigla na lang umubo ang mama niya kaya't hinibas niya kaagad ang likod nito. Dapat po ipa-check up na po natin to, Mama. Hindi na po normal na umaabot ng ilang buwan po itong ubo ninyo. Tsaka nangihina na po kayo. Pinagmasdan niya ang ina na hindi na makabangon at namamayat na rin ito. Tsaka hindi na rin niya mabigyan pa ng matinong pagkain ng kanyang ina. Huwag na, baka ilang araw lang at gagaling na rin ako. Iyan na lang ang parating sagot ng mama niya. Ilang beses niya na rin kinukumpinsi ito pero ayaw makinig. Iniisip pa rin nito ang gagaling nga ito balang araw. Araw-araw, palala na ng palala ang sakit nito. Ayaw niya naman sanang iwan ito doon pero sino magtatrabaho kung mananatili siya sa tabi nito? Saan sila kukuha ng pera para makakain at gagamitin nila panggamot at iba pang kailangan? Wala na rin siyang choice kundi ang sumugal. Nandyan ba si Tonton? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses nang marinig ang pangalan niya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sino kaya itong naghahanap kay Tonton? May magagawa pa kaya siya para mapagamot ang kanyang ina? Ano naman kaya ang nadiskubre ng matandang CEO na si Leon? Sino si Tonton sa buhay niya? Abangan ang susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagmasdan ni Leon ang buong lugar. Bumaba siya mula sa mamahaling sasakyan at sumalubong sa kaniyang babahong kanal. Magtatanong-tanong po ako, maaaring may nakakakilala kay Tonton sa lugar na to. Ani ni Baldo na makalabas ng sasakyan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Andyan ba si Tonton? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses nang marinig ang pangalan niya. Sabado yun ng umaga. Isang babae ang nagmamadaling dumating sa talyer. Nang makilala niya ang babae ay namilog ang kanyang mga mata at agad na nilapitan ito. Ito ang kapitbahay nila at siyang pinakausapan niyang magbantay sa ina niya habang wala siya. Ang mama mo, Tonton.
Kinakabahan na nilampasan niya ang babae at ang mamadaling nagtungo sa bahay nila. Kaya lang naabutan niya ang mama niyang nahihirapan na huminga. May mga tao sa loob ng bahay nila at nagkikisuyo. Nanginginig ang mga kamay na agad niyang binuhat ang ina. Sa ayaw o gusto nito, ay dadali niya ito sa ospital. Mama, kumapit ka. Kaya mo yan. Kumapit ka. Pakiusap. Nanginginig niyang sambit sa ina. Nangihina na ito. At habang binubuhat ito ay doon niya napagtantong sobrang gaan na talaga nito. Parang gusto niyo pang mapaiyak sa awa sa ina. Pinagmasdan ni Leon ang buong lugar. Bumaba siya sa mamahaling sasakyan at sumalubong sa kanya ang mabahong kanal. Kaliwat kanan ng mga tagpi-tagpingero na nagsisilbing dingding ng mga bahay. May mga taong napapalingon sa kanya pagkababa niya sa mamahaling sasakyan. Tiyak na nagtataka ang mga ito kung sino siya at bakit nandoon siya ganong halatang hindi naman siya taga roon. Hindi niya alam kung saan pupuntahan si Tonton ngayon. Nalaman niya ang lugar nito pero hindi niya alam ang bahay talaga nito doon. Magtatanong-tanong po ako. Maaaring may nakakakilala kay Tonton sa lugar na to. Ani ni Baldo na makalabas ng sasakyan. Mas mabuti pa nga. Tumangu-tangu naman siya. Bumuntong hininga siya. Hindi niya rin talaga alam kung papaano niyang pakikiharapan ngayon si Tonton kung sakaling magkita nga sila. Kung ano-ano ng katanungan na gumugulo sa isipan niya. Iniisip niya kung galit ba ang lalaki. Kung kaya pa kaya siya nitong harapin at kausapin. Ayaw niya ring umasang sa kabila ng mga nagawa niya ay kakausapin pa siya ng lalaki. Mabait si Tonton pero marunong din itong magalit. Hinayaan niya si Baldo na siyang magtanong-tanong habang naghihintay siya sa labas ng sasakyan. Ilang saglit ay napansin niya ang nagkakagulong mga tao. Hanggang sa nagulat na lang siya ng matanawang pamilyar na mukha. Ang taong sadya niya doon, si Tonton. Kaya lang sa braso nito ay buhat-buhat nito ang babaeng may kapayatan. Namilog ang mga mata niya at agad na sinundan ng tingin nito. Baldo! Baldo! Tinawag niya si Baldo na nasa maliit na tindahan pa at natuloy pa rin nagtatanong-tanong. Nang tawagin niya ay agad itong lumapit. Bakit po? Nakita ko na si Tonton. Mabilis silang sinundan ng tricycle na sinakyan ni na Tonton. Sa huli ay nakarating sila sa isang ospital. Sino kaya ang dinala ni Tonton sa ospital? Agad siyang kinabahan. Si Harina Alcatraz ang babaeng sinugod niya sa ospital. Ang ina ni Tonton. Tila na estatwa sa kinatatayuan sa Leon nang marinig niya iyon mula kay Baldo. Ito ang nagtanong-tanong at inutusan niyang magbayad ng bills ni na Tonton. Malaking bagay na rin nalaman niya ngayon ang totoong pagkatao ng babaeng sinugod ni Tonton sa ospital. Kung gayon, malaki ang tsansang anak nga niya si Tonton. Umupo siya na makaramdam ng panghihina ng tuhod. Ilang taon na ba si Tonton ngayon? Kung susumahin, gano'n na nga kalaki ngayon ang bata kung bibilangin ng taon nung huling nagkita sila ni Harina. Ayos lang kayo? Gusto niyo ng tubig? Usisa ni Baldo. Napansin nitong namumutla siya. Umiling siya. Gusto niya lang namang ikalma muna ang sarili. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang iniisip ang mga nagawa noon kay Tonton. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumulo ang luha niya habang nakaupo. Dinalaw ni Leon ang silid ni Harina. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong lapitan ng babae dahil parating nakaabang si Tonton sa tabi ng ina. Gusto niyang si Harina na muna ang kausapin sa ngayon dahil kahit siya hindi pa handang harapin si Tonton. Gusto niya munang malaman mula sa bibig ni Harina ang totoo. Mula sa pinto ay pinagmasdan niya ang tahimik na si Tonton na nakaupo sa tabi ng hospital bed. Tahimik nitong pinagmamasan ang natutulog na si Harina. Hindi niya alam kung anong klaseng paghihirap ang nararamdaman nito sa pagkakataong ito. Naaalala niya kaagad itong mga panahong tahimik si Tonton at tila wala sa sarili habang nagtatrabaho. Hindi niya naisip na maaaring ito palang isa sa dahilan kaya ito naggaganoon. Na maaaring malaki pala ang pinapasan nitong problema kaya biglang nawala ng saya sa mga mata nito. Pero imbes na iyon ang isipin ay pinagdudahan niya pang baka binabalak na talaga nitong nakawan siya. Pinag-isipan niya pa ito ng masama. Niwala man lang sapat na ebidensya pero agad siya nga niwala. Ito ho, lahat ng bills nila. Ito ho ang resibo. Inabot ng kahera ang resibo sa kanya. Thank you.
Aniya at kinuha ang papel. Kinuha niya rin ang basket ng prutas at inilagay sa ibabaw ng counter. Ito, makikisuyo na lang ako. Opo, kami na pong bahala. Ngumiti siya sa babae. Salamat ah. Pinapautos niya lang sa babae na ipadala sa silid ni na Tonton ng mga prutas at bulaklak. Hindi niya kayang iabot iyon. Sinundan niya rin ang staff na nagdala ng prutas. Nakita niya nagtaka si Tonton habang nilalapag ng staff ang basket ng bulaklak at prutas sa side table. Pero kahit nagtataka ay nakita naman niyang natuwa si Tonton sa mga iyon at pabilis na pinakita sa ina ang regalo. Napangiti siya. Mula sa trabaho ay agad-agad siyang tumungo sa ospital para dalhin ng prutas, bulaklak at dinagdagan niya pa rin ng pagkain. Kung pwede nga lang siyang magbigay na rin ng pera ay baka matagal niya nang ginawa. Pero baka magduda na rin ang mag-ina kapag magbigay pa siya ng pera at baka hindi natanggapin. Ay kailan mo ba sila balak lapitan? Nagsalita si Baldo mula sa likuran niya. Baka hinihintay lang nila ang pagharap mo sa kanila. Baka hinihintay ka rin ni Tonton. Hindi niya nilingon si Baldo at patuloy lang na pinagmamasdan si Harina sa loob ng silid. Hindi nila ako kailangan, Baldo. Nakakasiguro ka ba? Anito. Napabuntong hininga siya. Iyon ang hindi niya rin masasagot. Hindi niya alam kung hindi ba talaga siya anda o naduduwag lang talaga siya. Natatakot siyang makita ang galit sa mga mata ni Tonton at makita ang kinamumuhian siya nito. Baka takot lang talaga siyang marinig yung mga masasakit na salitang bibitiwan ng mga ito sa oras na nagpakita siya. Ikaw ang magdadesisyon yan. Pero kahit anong gawin mo, doon at doon pa rin naman ang hantungan nito. Napalunok siya at ibinalik ang tingin kina Tonton sa loob. Tama naman ito, kaya lang hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Hindi makatulog si Leon ang gabing yon. Parating dumadaan sa isipan niya ang sinabi ni Baldo. Ayos ka lang ba? Nakausap mo na ba ang mag-ina? Usisa ni Leonora na makapasok ang babae sa opisina. Umiling siya. Hindi pa. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Hindi siya makapag-concentrate habang binabasa ang mga papel sa mesa niya. Kalmahan mo lang. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Darating din ang tamang panahon para makausap mo sila. Nananatili ang mga mata niya sa papel sa harap niya, pero blanco ang isipan niya. Tamang panahon? Kailangan niya pa bang hintayin yun? Paano kung huli na pala ang lahat bago niya pa nakaharap si Harina? Kita niya sa tingdadalaw siya sa babae na nangihina na talaga ito. Hindi niya alam kung kakayanin pa ba ng babae. Pero sana lang talaga kayanin ito. Nang dumating siya sa ospital, bitbit ang prutas at bulaklak ay napahinto siya sa harapan ng kahera na siyang parati niyang napapakiusapan para sa mga regalo. Kumuyom ang kamao niyang may hawak ng mga prutas. Sa isip niya, kung hindi niya lalakasan ang loob niya, ay baka hindi na siya nagkaroon pa ng susunod na pagkakataong makausap pa ang babae. Natigilan si Tonton nang marinig ang boses ng ina sa labas. Nasa CR siya at palabas na sana. Ilang taon din ang dumaan. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Anong kailangan mo ngayon sa akin? Hindi niya narinig ang boses ng kausap niya. Pero nananatili lang siya sa CR para mabigyan ng pagkakataong makapag-usap ang dalawa. Balak mong kunin ang sigsig? O balak mo pa rin akong ipakulong? Sige, eto. Hindi ko na rin naman nakayang tumakbo pa katulad ng ginawa ko noon. At saka nasangla na namin ng singsing. Hindi mo na yun makukuha sa akin. Akmang lalabas na siya dahil napansin niyang kakaiba na rin ang tono ng boses ng mama niya at hindi magandang pakiramdam nito kaya baka kung mapano pa ito kaya lang bigla na lang nagsalita ang kausap ng mama niya. Hindi iyon ang pinunta ko rito, Harina. Natigilan siya nang mahimigan ng pamilyar na boses. Parang boses iyon ng isang taong kilalang kilala niya. Si Mr. Regal. Napailing kaagad siya sa isipan niya. Imposible naman yon dahil galit sa kanya ang lalaki. At paniguradong kinalimutan na rin siya ng taong iyon ngayon. Mahirap sila at mayaman ang taong iyon kaya imposible talaga. Leon Regal, hindi ko nakalimutan ang sinabi mo sa akin noon. Iniinsulto mo ko matapos mong gawin yan sa akin. Nakakagalit ang baba ang tingin mo sa akin.
Tapos biglang malalaman kung ginawa mo rin sa anak ko yan? Pinagbintangan mo ang anak ko sa bagay na hindi niya naman ginawa? Kilala ko ang anak ko. At alam kong hindi niya magagawa ang mga binibintang mo sa kanya. Mahirap man kami, pero hindi namin magagawang magnakaw. Natigilan siya sa mga narinig. Kung ganon, talagang si Mr. Regal nga pala talaga nandito ngayon. Tama pala siya na hinala. At saka hindi niya sinasabi sa mama niya ang tungkol sa dahilan ng pag-alis niya sa trabaho. Hindi niya inamin dito na tinanggal na siya ni Mr. Regal at pinagbintangan siyang mastermind sa pagnanakaw sa opisina nito. Saan nalaman ng ina niya ang tungkol sa bagay na yon? Hindi kaya sinabi ng kaibigan nito? Namilog ang mga mata niya. Oo nga pala, kakapasok lang niyan sa pinagtatrabahuhan niya matapos siyang matanggal. Alam ko nagkamali ako, Harina. I'm sorry. Nandito ako para makabawi. Makabawi? Matapos mong akasahan ng anak ko ay nahihirapan na siyang pumasok sa mga trabahong gusto niyang pasukan. Sirang-sira ng pangalan ng anak ko, Leon Regal. Tumaas pa ang boses ng mama niya. Nagsisimula lang akong linisin ang pangalan ng anak natin. Pwede naman siyang bumalik sa akin kahit kailan niya gusto. Natigilan siya sa narinig mula kay Mr. Regal. Anak natin? Parang nagpanting ang tenga niya sa narinig. Parang nagkamali lang siya sa narinig kaya hindi na siya nakapagpigil at lumabas na. Agad na napalingon sa gawin niya ang dalawa nang makalabas siya. Namimilog ang mga mata na palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Sinong anak? Kaninong anak? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Anong katotohanan kaya nagbabadyang matuklasan ni Tonton ng mga oras na ito? Paano naman ito babaguhin ang kanyang buhay? Magagawa pa kaya siya sa kalagayan ng kanyang ina? Mabubuo pa kaya ang kanilang pamilya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bakit ka andito? Bakit ka nagpakita? Anong kailangan mo? Sa'yo bang singsing na sinangla ko? Hindi naman kasalanan ni Mama yun. Ako nagsanglanan. Akong ipakulong mo kung gusto mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sinong anak? Kaninong anak? Parang wala siya sa sarili ng itanang iyon. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Naghihintay siya ng sagot mula sa dalawa pero hindi makapagsalita ang mga ito dahil halatang maging ang mga ito hindi inaasahang marinig niya iyon. Ano yung narinig ko? Pag-ulit niya pa. Sa pagkakataong ito ay naluha na siya. Nakakuyom ang mga kamao niya. Anak? Umiiyak na rin ang mama niya. Nagkatinginan ng dalawa bago nagpatuloy sa pagsasalita ang mama niya. Yung narinig mo. Hindi pa rin halos masabi ng kanyang ina ang narinig. Binalingan niya si Mr. Regal. Iritasyon ang kaagad na mayani sa puso niya nang mapagtanto ang lahat. You are my son. Ani ni Mr. Regal. Umiling-iling siya at agad na umalis sa silid na iyon. Agad siyang umalis para hindi niya mapakawalan ang galit niya doon. Ayaw niyang baka mabuntunan niya pa si Mr. Regal. Mabilis siya sumakay ng jeep at piniling lumayo na muna. Nagtungo siya sa tabing dagat at napahampas sa barandilya doon. Napatingin sa kanya ang ibang mga taong nagpunta doon. Bakit ngayon lang ito nagpakilala? Bakit kung kailan malaki na siya at nagkasakit na ang kanyang ina? Sana noong naghihirap ang ina niya sa pagpapalaki sa kanya at kailangan nila nito. Sana noong mga panahong yon ay nagpakita na ito sa kanya at hindi sila pinabayaan. Kaya lang imbes na tulungan sila ay mas nilugmok pa sila nito sa putik. Hindi ka namin kailangan, Leon. Nabuhay kami ng anak ko na wala ka. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Mawawalan ng isa sa mga balakid sa buhay niya. Magiging malaya na siya kaya hayaan mo na siya at huwag mo nang guluhin ang buhay niya.
Napayuko naman si Leon nang tumaas ang boses ni Harina. Tama ito. Kaya na ni Tonton na tumayo sa sariling paa. Kaya na nitong mabuhay nang wala siya. Pero ang pangungulila at konsensya na ay mumultuhin siya hanggang sa kamatayan niya. Hindi siya patatahimikin noon at hindi niya kakayanin iyon. Kahit ilang beses siyang tinaboy ni Harina ay hindi siya nagpatinag. Naghintay siyang makatulog ito bago niya iniwan doon. Nag-assign siya ng isa sa mga nurse para i-check si Harina habang wala siya. Tsaka niya hinanap si Tonton. Noong mga panahong pinatalsik niya si Tonton sa trabaho ay kaagad niyang inimbestigahan ang nangyari. Nakita niya sa mga CCTV footages na hindi si Tonton ang bully sa trabaho kundi ang mga lalaking nang-aakusa kay Tonton. Napatunayan din niyo na hindi talaga si Tonton ang nagplano ng pagnanakaw. Talagang napag-initan lamang ang anak niya. Ang mas masaklap pa ay siya na dapat na naging tagapagtanggol ni Tonton ay siya pang nagdiin sa kanya. Gabi na nang marating niya ang kinaroroonan ng binata. Nakaupo si Tonton sa simentong upuan doon habang nakatanaw sa karagatan sa unahan. Nagpapasalamat siya at dito siya dinala ng mga paa niya. Tama, nandito nga si Tonton. Iho, mahinang sambit niya. Pero hindi siya nilingon ni Tonton kaya pinili niya na lang na maupo kalapit sa inuupuan nito. Kanina pa kitang hinahanap. Ito ang isa sa bagay na kinakatakutan niya, ang makita ang galit sa mga mata ni Tonton. Nakatulog na ang mama mo bago ko siya iniwan. May nakabantay sa kanya doon kaya... Bakit ka andito? Bakit ka nagpakita? Anong kailangan mo? Sa iyo bang singsing na sinangla ko? Hindi naman kasalanan ni mama yan. Ako ang nagsanglanan. Akong ipakulong mo kung gusto mo. Malamig ang boses ni Tonton at hindi naman siya nito tiningnan. No, iho. Hindi iyan ang intensyon ko. Nandito lang ako para makabawi. Promise. Hindi ako nagpakita sa inyo para guluhin ang buhay ninyo. Pinagmasdan niya ang binata at hindi maiwasang hindi maluha. I'm so sorry. Kasalanan ko yan. Kasalanan ko at hindi kita pinakinggan. Kasalanan ko kung bakit. Yung ilang taon na pinabayaan mo si mama. At pinalaki mo ako mag-isa. Hindi ka magsasorry, Ton? Biglang putol na Tonton. Ilang saglit pa ay bigla na lang itong lumingon sa kanya. Nagulat siya na makitang umiiyak din ang anak niya. Napayuko siya at mas lalong bumuhos ang luha. I'm sorry. I'm sorry. Umiling-iling siya at paulit-ulit na binanggit iyon. Naiinis akong marinig yan. Kung gusto mo bumawi, huwag mo nang iwan si mama. Simula ngayon. Tsaka siya iniwan ni Tonton doon. Napangiti siya tumango-tango, ibig sabihin lang noon ay binibigyan siya ng isa pang pagkakataon nito. Sa kabila ng mga nagawa niya ay iniintindi pa rin siya nito. Sisikapin ko. Salamat. Salamat. Ang tanging nasabi niya. Napakasaya niya. Nang makalabas si Harina ay nagtunguring kaagad si probinsya ang mag-ina niya. Ayon sa nalaman niya ay doon talaga orihinal na nakatira ang dalawa at dumayo lamang sa syudad para makipagsapalaran. Minalas nga lang sa syudad kaya ngayon ay babalik sa pagsasaka si Tonton. Mas mainam ang klima at hangin sa probinsya kesa sa syudad. Mas magiging maayos ang kalagayan ni Harina doon. Damihan na natin, Baldo. Malayong palengke kina Harina. May hirapan na silang mamalengke. Nakangisi niyang sambit kay Baldo habang nakasunod ito sa kanya. Kahapon lang po nung mamili kayo ng mga groceries para sa kanila. Hindi kayo magreklamo si Harina dahil wala na siyang paglalagyan ng mga pinamili ninyo? Di may mas dahilan na ako para palakihin ang bahay nila. Tapos, mas palalakihin ko ang storage room nila. Palalagyan ko rin ng maraming pagkain. Tsaka, mahaba-haba nang naikwento niya kay Baldo. Nang mamalayang malapit na pala silang matapos, si Baldo na ang nag-drive patungo sa probinsya. Masarap din ang simoy ng hangin kaya na-enjoy niya ang biyahe. Magpagawa na rin kaya ako ng bahay malapit kina Harina. Sa tingin mo, mukhang sa edad kong to mas magandang manatili sa ganitong lugar. Preskong hangin, malayo sa ingay. Tapos malapit din sa anak ko at kay Harina. Bigla na lang natawa si Baldo. Tumatanda ka na talaga, sir. Paano yan? Isa lang ang anak mo. Ay sus,
Problema ba yun? Gwapong anak ko, mana sa akin. Sasabihin kong mag-anak siya ng marami, kahit punuin niya pang bahay ko. Napahagalpak pa ng tawa si Baldo. Ilang buwan niya rin sinusuyo ang mag-ina niya. Parati niyang dinadayo ang dalawa para dalhan ng pagkain kahit na napapansin niya ang ayaw ni Tonton nito. May trabaho ang anak niya sa bukid. Hindi na muna ito nagpatuloy sa pag-aaral at mas piniling samahan ang ina sa probinsya. Nire-respeto niya ang desisyon ng anak niya. Alam niyang nag-aalala lang si Tonton kaya hindi nito magawang pumayag sa offer niyang kukuha siya ng makakasama ni Rina sa bahay. Talagang balak nitong bantayan ng ina hanggang sa sumigla na ulit ito at kaya na nito ang sarili. Nandito na ako! Ay, dito na ako! Kumuway-kaway pa siya habang hawak ang malaking karton ng groceries. Nakita niyang tinakbo kaagad ni Tonton ng pilapil para lang masalubong sila. Nakangisi siya habang nakikita ang iritasyon sa mukha ni Tonton. Alam niya na kaagad ang susunod na mangyayari kapag ganyan ang itsura ni Tonton. Ilang beses ko bang sinabing huwag na kayong magbubuhat ng mabibigat? Hintayin niyo ako sa sasakyan. Iritadong bungad kaagad ng anak niya. Maging si Baldo ay kaagad na binaba ang mga mabibigat na gamit dahil iritado na nga si Tonton. Panigurado kasing maging si Baldo ay mapapagalitan din. Pareho silang matatanda na at nagbiyahe pa ng malayo. Nagkatinginan sila ni Baldo at pinipigilan lang matawa. Para silang mga batang napapagalitan ng ina. Kahit malamig si Tonton sa kanya, hindi nito maitatago ang pag-aalala sa puso nito. Sira ang daan. Dapat hindi na kayo bumiyahe. Patuloy lang ang pangangaral ni Tonton habang binabagtas nila ang daan palapit sa bahay. Si Harina naman ay malambot ang aura habang nakatayo sa pinto. Mahinhin na kumaway ang babae. Nakalugay ang buhok nito at medyo nakakabawi na ang katawan nito. Lumitaw na ang ganda ng babae ngayong medyo gumagaling na ang sakit nito. Eto na naman kami, Harina. Natatawang sambit pa ni Baldo. Kahapon lang. Natatawang ani rin ni Harina at sumulyap sa kanya. Napalunok siya at kaagad na umiwas ang tingin. Pakiramdam niya kasi ay nagwawala ang puso niya kapag tinitingnan siya ni Harina. Hindi niya alam kung bakit. Mas mabuti na yung maraming stock kesa wala. Sumeryoso ang mukha niya. Ani mo, hindi napagalitan ng anak kanina dahil matigas ang ulo. Salamat, Tion. Malambing na sambit ni Harina. Hindi pa rin siya makatingin sa babae. Wala lang yan. Hindi naman mapigilan ni Baldo ang mapangisi. Napansin kasi ni Baldo na parang may something na siya kay Harina. Bukas, babalik na naman yan. Tudyo pa ni Baldo. Gulat naman na patingin siya kay Baldo. Alina kayo, pasok kayo sa loob. Yaya na lang ni Harina. Nagluto si Tonton ng manok. Taladang kinatay niya pa yung alaga niya para lang lutuin dahil uuwi daw kayo ngayon. Ma! Sita ni Tonton nang marinig ang ina. Pinagtawa na naman ito ni Harina. Maging siya ay natawa dahil sa reaksyon ng anak. Magkasalo silang lahat sa hapag. Nagbunga rin ng ilang buwan na panliligaw niya sa kanyang mag-ina. Napapansin niya namang may development na rin kahit papaano. Ang lupa na sinasaka ng kanyang anak ay hindi nito pag-aari. Hiniram nito ni Harina para may pangkabuhayan. Gusto niyang bilhin pero ayaw namang pumayag ni Tonton. Katulad niya may sariling paninindigan din ang anak. Ang gusto niya sana ay madala ulit ang kanyang mag-ina sa syudad para magkaroon ng magandang buhay ang dalawa at hindi lamang umasa sa maliit na kinikita sa pagsasaka. Pero hindi niya ipipilit iyon. Nire-respeto niya ang anumang desisyon ng anak. Hihintayin niya kung kailan handa na itong tanggapin ang titulo bilang CEO sa kanyang kumpanya. Nako, napakarami na nito. Natatawa na si Baldo habang tinatanggap ang mga buhay na manok Tagalog. Kapag nakabalik ulit kayo bukas, madadagdagan pa yan. Ani ni Harina at natatawa pa. Ayos lang sa kanyang araw-araw manok ang ulam, basta bagaling sa mag-inyan niya. Baldo lang naman tong parating may reklamo, healthy naman yon kasi organic. Masayang nagpaalam na silang dalawa. Samantalang problemado pa rin si Baldo lalo na nung tumae ang manok sa backseat. Anak ng tinola, bugok ng itlog ko sir kakadaan dito sa lubak na to. Bulala si Baldo nang lumulundo-lundo ng malakas ang sasakyan dahil sa lubak. Natawa na lamang siya. Kaya lang ilang saglit lang ay minalas at lumakas ang ulan sa labas.
Medyo pahirapan nga sa daan. Madulas pa man din. Hanggang sa unahan ay tumama na sa pose ang sasakyan nila. Mabuti na lamang at malapit sila sa health center. Nadala kaagad sila sa ospital. Pareho sila ni Baldo na may sugat sa noo. Isang nurse ang dumaan sa bed niya at pinakita niya dito ang posisyon at company ID niya. Kaagad na ibang pakikitungo nito sa kanya. Sinunggaban niya naman ang pagkakataong yon para sa plano niya. Pakisabi sa mga dumating na maghahanap sa amin. Sabihin mo na balian ang binti at need ko ng surgery. Sabihin mo matagal pa akong gagaling. Aniya sa nurse. Ilang saglit pa ay dumating si Harina at Tonton. Alalang-alala ang dalawa nang marinig ang sinabi ng nurse sa mga ito. Apakasinungaling mo? Ani ni Baldo na sinamaan pa siya ng tingin. Ngumisi lang siya dito. Sinenyasan niya itong makisakay na lamang. Nang nakalapit na si Harina sa pwesto niya ay agad siyang nagkunwaring naghihirapan at nasasaktan. Halata naman sa mukha ng dalawa ang pag-aalala. Huwag ka muna gumagalaw ng todo, baka mapano ka. Ani ni Harina. Dapat po kasi hindi na kayo bumabiyahe ng ganon. Malayo dito sa amin. Pahirapan pa ang daan. Problemado naman si Tonton. Paano ng kumpanya nito? Wala na ako. Sino mag-aasikaso nun? Baka bumagsak ang sales ko dahil wala na ako. Umakto naman siyang problemado at kinakawawa. Anak, nilingon ni Harina si Tonton. Bumuntang hininga naman si Tonton. Haltang wala na ngang choice kundi ang pumayag. Kung alam niya lang na pwede rin naman niya palang daanin sa ganito ang anak niya, sana noon pa siya na aksidente para pumayag na itong maupo bilang CEO ng kumpanya niya. Nagulat ang lahat ng pagbalik niya ay dala niya na si Tonton. Gusto nitong magsimula sa baba. Gustong pag-aralan ng anak niya ang lahat ng pasikot-sikot. Tinuro niya naman ang lahat ng alam niya dito. Welcome back, Ton. Malawak ang ngisi ni Leonora na makita si Tonton. Ito ang nagsilbing pangalawang ina niya sa kumpanyang yon. Masaya siyang makita ulit ito. Salamat po. Ang mama niya ay naiwan sa probinsya. May tagabantay naman ito ang kasama doon. Panatag na rin ang loob niya dahil nakakabawi na ang katawan ng ina at gumagaling na rin. Itinuro ni Leonora sa kanya ang lahat ng natutunan as a secretary. Kailangan alam niya ang lahat bago siya maupo as sa CEO ng kumpanya. You're tired, I guess? Huwag mong sagarin ang sarili mo, iho. Ani ni Leon habang nasa sasakyan sila. Bukas may party ang kumpanya. Opisyal niyo akong ipapakilala, CEO at anak ninyo. Kailangan ko nang tapusin ang training ko ngayon. Kaya hindi ako pwedeng mag-relax lang pa. Natigilan naman si Leon nang marinig ang tinawag sa kanya ni Tonton. Kalaunan ay napangiti siya. Tinawag na siya nitong Papa. Kailangan mo rin mag-relax. Saan mo ba gusto mag-vacation after this? Gusto mo bang punta ng Japan? Napangiti naman si Tonton, umiling. Sa probinsya lang po. Ayos na ako. Hindi na kailangan lumayo. Next time na kapag may mas mahabang time na tayo. Tumangutango na lang si Leon na agad silang ayunan ng anak. Nakarating na sila sa kumpanya nang biglang may taong humarang sa daan nila. Nakasunod si Tonton sa ama niya kaya hindi niya kaagad nakita kung sino ang taong humarang. Sir, maawa po kayo. Iurong niyo na po ang kaso. Wala po kaming laban sa inyo. Mga trabahante lang po kami at inosente kami. Wala po talaga kaming alam. Lumuhod ang lalaki at ilang beses yumukod sa ama niya. Hindi lang pala isa ang humarang kundi anim. Maniwala kayo. Ang hayop na Tonton na yun na may pakananang lahat. Siya pong dahilan kaya napilitan kaming magnakaw na lang. Inosente po kami, sir. Kumunot naman ang noo niya at sumilip kung sino. Nagtangis ang mga bagang niya na makilala kung sino. Ang grupo pala ito nila Reynaldo. Tumingala naman si Reynaldo takmang iiyak na naman ang makita siya nito. Namilog ang mga mata nito at mabilis sa tumayo. Hayop! Andito lang po pala ang totoong magnanakaw. Ito pong ipakulongin niyo. Ito pong magnanakaw, sir. Bulalas na Reynaldo. Akmang dadambahan pa siya ni Reynaldo nang hawakan ito ng mga tauhan. Nagulat ang lalaki. Anong ibig sabihin nito? Bitawan niyo ako. Nagwawala na ito.
Kalmadong lumapit ang ama niya kay Reynaldo. Muntik mo nang masaktan si Tonton. Idadagdag ko yan sa kaso mo. Ani ng ama niya. Hanggang sa bigla na lang humagalpak ng tawa si Reynaldo. O talaga ba? O dahil jowa mo yan? Mga bakla kayo. Pambihira, CEO ng pinakamalaking kumpanya. Isang bakla? Akalain mo yun? Hindi na natapos ni Reynaldo ang sasabihin nang bigla itong sapakin ng isa sa mga tauhan nila. Dagdag din yan sa kaso mo. Paninirang puri yan. Ani ni Leon. Namilog ang mga mata ni Reynaldo. Mas lalo lang itong kinabahan. At saka alam ko hindi pa ito ang tamang panahon. Pero para sa kaalaman ng lahat, itong si Tonton, siya ang magiging susunod na CEO ng Regal Empire. Napuno ng bulong-bulungan ng patikit. Lahat ng empleyado ay natigilan. Napatakip sa bibig ang lahat. Ang iba ay kaagad na kumuha ng cellphone para kumuha ng litrato at ipost ito sa social media. Ang nag-iisa kong anak ay nag-iisang Regal heir. Kaya simula sa araw na to, igalang niyo siya katulad ng paggalang ninyo sa akin. Iyan lang at taas noong naglakad sila papasok sa company building. Nilingon siya ng ama. Iho, handa ka na ba sa panibago mong mundo? Ngumiti siya tumango. Opo pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.